Kamusta ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Malumanay kong tanong sa kanya. Umiling ito. Are you my wife? Nanlaki mga mata ko sa sinabi niya. Tsaka ako nagmadaling umiling. Naku, hindi. Hindi mo ako asawa. Depensa ko. Then who are you? And why are you here? Malamig na tinig nitong tanong. Ako si Esther Garcia. Nakita kasi kita sa tabi ng daan 5 araw nang nakararaan. Do you at least know me? Tumingin ito sa bintana ng ospital. Umiling ako. Hindi. Pasensya na wala akong maitutulong dahil hindi naman kita kilala. I lost my memory. I don't remember anything. You know what? You don't really have to take care of me. You can leave me now. I can't be a burden to you. Hayaan mo. Kapag may naghanap na sa'yo, iiwan na din kita. Sa ngayon ay hindi pa kita pwedeng iwanan dahil madami pang aayusin. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Maaga pa lang ay gising na ako para magsaing at maganda ng agahan para sa aking sarili. Ako si Esther Pearl Garcia. Nakatira ko dito sa munti naming bahay kubo sa probinsya ng Bicol. Minana ko pa ito sa mga lolo at lola kong matagal nang pumanaw. Ako lang mag-isang nakatira dito dahil bata pa lang ako ay hindi ko na nakilala ang mga magulang ko. Hindi na din ako nakapag-aral dahil namulat na ako sa kahirapan at pagbanat ng buto. Pero tinuruan naman ako na magbasa at magsulat ng lola ko nung bata pa ako. Hindi kasi nila kayang pag-aralin ako kaya sa bahay na lang ako natutong magbasa at magsulat. Hindi man ako nakapag-aral ay masasabi kong hindi naman ako bobo dahil nakakabasa ako ng English. Natutunan kong lahat ng yon dahil sa pagtuturo sa akin ni Lola at nakahiligan ko din ang magbasa. Matapos kong kainin ang aking almusal ay nagtungo ako sa labas para magwalis ng mga natuyong dahon na nahulog sa mga puno. Habang nagwawalis, ay pinaplano ko na sa utak ko ang mga hakbang na gagawin at kung paano makakapunta sa Maynila. Bala ko sana kasing doon manirahan at maghanap ng magandang trabaho. Bukod sa hindi na sapat ang kinikita ko dito, ay gusto ko naman ng ibang kapaligiran. Nakita ko din sa mga nababasa kong diaryo at magazine na maganda sa Maynila. Naligo na ako at nag-impake ng mga dadalhin gamit. Meron naman akong kaunting naipon para sa pamasahe at para sa pagkain ko. Handa na ako makipagsapalaran sa Maynila. Bahala na si Batman. Kaya ko to. Habang nasa biyahe ay hindi ko maiwasang ma-excite sa mga pwedeng mangyari sa akin sa Maynila. Sana ay makahanap agad ako ng papasukang trabaho. Pagkababa ko pa lang sa bus na sinasakyan ko ay agad akong natulala sa mausok at malawak na lungsod. Napakadaming tao at mga sasakyan. Idagdag mo pa ang mga nagtataas ang mga gusali. Pahapon na nung makadating ako sa Maynila kaya may mga ilan na akong nakikitang mga ilaw at iba't ibang mga gusali. Napakaganda nga dito. Nagsimula na ako maglakad para maghanap ng kakainang karinderya dahil nakaramdam na ako ng gutom. Na makakita ay agad akong umupo at umorder ng pagkain. Natipuhan ko ang tortang talong kaya yun ay in-order ko at isang kanin. Habang kumakain ay nagtingin-tingin din ako sa paligid ng karinderya. Masasabi kong mabenta ito dahil sa dami ng kumakain dito. Malapit kasi siya sa eskwelahan at sa mga pabrika. Napansin ko din na mukhang kulang pa sila ng tao kaya naglakas loob na ako magtanong sa ale. Ate, nangangailangan pa ba kayo ng tauhan? Tanong ko. Napatingin naman agad sa akin ang ale at ngumiti. Naku iha, puno na eh. Tipid naman niyang sagot. Ganun po ba? Sayang naman po. Pasensya ka na iha. Mahigpit din kasi ang amo namin dito dahil hindi basta-basta ang mga nag-a-apply dito. Kailangan may mga dokumento ka kagaya ng barangay clearance at tapos ng high school. Paliwanag niya.
Naisip kong doon pa lang sa graduate, dapat ng high school ligwak na kaagad ako. Nakakalungkot pero at least sumubok ako. Madami pa naman siguro akong mapagtatanungan. Ganun po ba? Sige po, salamat. Pagkatapos kumain na nagbayad na ako at agad na umalis. Nagtanong din muna ako ulit sa kanya kung ano-anong mga direksyon na pwedeng applyan. Nagsuggest naman siya at agad ko yung pinuntahan. Naku, mukhang maliligaw ako dito Bahala na nga si Batman. Saad ko sa aking sarili. Habang naglalakad ay umihip ang malamig na hangin at napayakap ako sa sarili habang gumagala ang mga mata sa mga naglalakihang mga gusali. Naupo muna ako sa gilid ng kalsada dahil kanina pa pala ako palakad-lakad. Saan naman kaya ako magpapalipas ng gabi? Bahala na. Walang emosyon ang mga matang nakatitig sa glass ng wall ng kanyang opisina si Cole Cruz. Habang nakakross ang mga braso nito, nagkikislapan ng mga ilaw sa iba't ibang parte ng syudad dahil mag-aalas 9 na ng gabi. He's standing firm like a king. Broad muscle, maputi, matangkad, manipis at mapupula ang mga labi. Siyempre, matangos na ilong. He's wearing a white long sleeves na naka-insert sa black slacks with black necktie. Ang itim na buhok nito ay bagay na bagay sa kanya. No wonder, women are dead over heels at him. He is dashingly handsome and a very wealthy man. Any woman is very eager to get his attention. But no woman ever had the chance to wake his interest. Why? Well, he is a stone-hearted man. Buong atensyon niya lang ay magtrabaho at palawakan ng mga business nila na planta ng langis at petrolyo. At the age of 30, he is already a billionaire. Hindi lang sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. Everyone respects him. They are amazed and scared of him. He's like a walking god every time he goes out. Anyone will be intimidated just by his stares. Nakatanaw lang siya sa labas ng building sa pagmamayari niya. Walang mababasang interes sa mga mata nito para lang siyang nakatingin sa isang itim na bagay. Damn, bro. This kind of life of yours sucks. I can't believe you're living like this for 30 years. Asik ng kaibigan nito na padarag na umupo sa sofa. Napatingin sila sa pinto nang bumukas ito at pumasok ang sekretarya. Sir, nagpupumulit pong pumasok si Miss Carol. His friend looked at him. Okay. What's the real score between you and that woman? Asik ng kaibigan niya habang nakataas ang mga kilay. She's nothing. Diretsahang sabi nito na nakapagpatahimik sa kaibigan. Bro, why don't you try to go in a relationship again? Maingat na sabi nito. You know, maybe this time, it will work. Napailing na lang siya sa sinabi ng kaibigan. I'm not a fool. Saad nito sabay kuha ng kanyang blazer. Save it all, I'm going. At saka tinahak na ang daan palabas. Balik kay Esther. Nagising ako sa ingay ng mga sasakyan sa paligid ko. Bukod doon ay may mamang naka-uniformeng lumapit sa akin. Ineng, bawal matulog dito sa kalsada. Taga saan ka ba? Saad nito. Wala sa wisyong napaigtad ako ng tayo dahil naaalala kong nasa Maynila nga pala ako at nakatulog na sa gilid ng kalsada. Naku, pasensya na ho. Napagod na po kasi ako kakalakad kaya naupo muna ako saglit. Hindi ko napansin nakatulog na po pala ako. Paliwanag ko. Ah, ganun ba? O siya, sige Ineng, umuwi ka na at mukhang hinahanap ka na ng mga magulang mo. Sabi naman ng mamang naka-uniforme sabay alis. Bumubulong pa ito ngunit hindi ko na maintindihan dahil palayo na siya. Magulang? Wala naman ako magulang. Nagpapatuwa yata yung mamang yun Pagkakausap ko pa sa sarili ko. Inayos ko na lang ang sarili ko sabay lakad muli para magsimula nang maghanap ng mapapasukang trabaho. Lakad lang ako ng lakad nang may makita akong karatula na nakalagay na apply here. Agad-agad naman akong pumasok doon. Nagtanong sa babaeng nag-ayos ng mga paninda yata nila yon. Miss, pwede bang magtanong? Kailangan niyo po ba ng tauhan? Nakita ko kasi sa labas na may nakalagay kayong karatula.
Saad ko. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Siguro mukha na akong gusgusin kaya ganito siyang makatingin. NBI, police clearance at barangay clearance meron ka ba? Graduate ka ba? Sunod-sunod yung tanong. Wala po eh. Pero masipag po ako tsaka mapagkakatiwalaan. Nakangiting sagot ko. Nako, sa iba ka na lang maghanap. Kung wala ka ng mga requirements na binanggit ko, umalis ka na dahil madami pa akong gagawin. Asik niya sabay talikod sa akin. Hindi ko alam kung maiiyak ako dahil sa inasta ng babae sa akin. Grabe naman yon. Masipag naman ako eh. Pero hayaan na, madami pa naman siguro dyan. Mag-iikot-ikot na lang ako. Think positive lang. Sabi nga nung nabasa ko sa mga librong na itago ko sa bahay. Napagpasyahan ko magpahinga muna dahil nauuhaw ako kahit nakainom ako sa nakitang karinderya sa lansangan. Pinainom naman nila ako at pinaupo. Nakita ko ang 2:00 na pala ng hapon, kaya pala gutom na't uhaw na ako. Ganon na pala katagal ang ginugol ko para maghanap ng trabaho, pero ni isa ay walang kumuha sa akin. Kung hindi puno na ng tauhan, ay wala akong dala ni isa sa mga hinihingi nilang requirements. Tiningnan ko ang bag ko at kinuhang petaka sa loob. Tanging 150 pesos na lang natitira sa pera ko. Nakakalungkot man pero kailangan maging matatag. Kinuha ko ang 50 pesos para kumain at ang may lakas ako sa paghahanap muli ng trabaho. Nakaupo na lamang ako sa isang waiting shed at napahilamos sa mukha. Pagod na ako kakalakad at makipag-usap sa mga pwedeng pasukan na trabaho. Nawawala na ako ng pag-asa dahil parang wala dito ang swerte ko. Napakadungis ko na at masangsang na din ang amoy. Nagulat ako nang may naglagay na alis sa gilid ko ng barya. Mukha na ba akong pulubi? Lord, ano na ba tong buhay na to? Tulungan niyo naman po ko. Nasabi ko na lang sa aking sarili. Nakakita ako sa malayo ng isang pamilya nakaupo din sa gilid ng kalsada. Sa itsura ng kanilang pamumuhay ay masasabi kong matagal na sila dito sa syudad. Madungis ngunit mukhang masaya sila sa kanilang pamumuhay. Hindi ko na malayang lumalapit na pala sa akin ang ilaw ng tahanan nila. Iha, ayos ka lang ba? Naliligaw ka ba? Halata sa mata nito ang pag-aalala. Naku, hindi po. Naghahanap po kasi ako ng mapapasukang trabaho kaso ni isa sa mga ina-applyan ko ay walang tumanggap sa akin. Sagot ko naman. Ganun ba? Nako, sa higpit at may pagkasela ng syudad na ito, mahihirapan ka talagang maghanap, Iha. Tingnan mo kami. Tanging pangangalaka lamang ay kinabubuhay namin dito. Minsan ay nasa simbahan kami at namamalimos. Pagkukwento niya. Hindi ko maiwasang mapaawa sa kanila. Ganun pala dito. Akala ko ay mabilis at madali lang makahanap ng trabaho. Tagasan ka ba? May tutuluyan ka ba? Kung gusto mo, sumama ka na lang sa amin. Saad niya. Sa isip ko ay wala naman akong kaibigan dito o kahit nakakilala kaya sasama na lang ako sa kanila. Sige po, nakangiting sagot ko. Mahigit 2 buwan na akong namamalagi dito sa Maynila. Nasanay na ako sa mga araw-araw kong ginagawa, kumita lang ng pera para sa pagkain at pangangailangan ko. Natuto akong mga lakal at manghingi katulad ng ginagawa nila Aling Meding na nakilala ko at tumulong sa akin upang mabuhay dito sa syudad. Ngayon ay sa isang bakanting lote ako nakatera at tanging tagpi-tagping mga tarpaulin lamang ang nagsisilbing pang-iwas lamig ko sa gabi. Mag-isa na nga lang din pala ako dahil lumuwas na sa probinsyang mag-anak nila Aling Meding. Kukup-kupin na daw sila ng pamilya ng asawa niya na ikinasaya ko naman dahil hindi na sila mamumulubi pa sa lansangan. Balak pa nga niya akong isama na lang pero tumanggi na ako. Lubos-lubos na nga naitulong nila para sa akin. Kako, kaya ko naman ang sarili ko at baka makahanap na din ako ng papasukang trabaho. Pero heto ako, patuloy pa ding nangangalakal. Nasanay na din ako sa ganitong pamumuhay. Kahit nakakarampot lang kinikita ko, ay nakakaipon naman ako kahit papaano na kapag lumaki-luki na, ay uupa na ako at susubukan muling maghanap ng trabaho. Gabi na at naglalakad ako pa uwi sa aking munting bahay.
Medyo wala na ding mga dumadaang tao at tanging kuliglig na lang maririnig sa paligid. Pero maliwanag naman ang mga ilaw sa bawat poste. Napatitig ako na makarinig ng mahinang daing sa paligid. Kung hindi tahimik, ay hindi ito maririnig ng kung sino sa sobrang hina ng boses. Nagpalingalinga ako. Agad na nanlamig ang buong katawan ko sa isiping isa yung multo, kagaya ng kwento no ni Lola. Magpapatuloy na sana ako maglakad nang marinig kong sunod-sunod itong pag-ubo at pagdaing na parang naghihirapan. At kahit takot na takot ay lakas na loob ko pa rin itong pinuntahan upang matingnan. Sinilip ko ang mataas na halaman. Oh, Diyos ko! Impit na hiyo ko na makitang maisang matangkad na figura ng lalaking nakahandusay sa mga halaman. Tulong! Tulungan niyo po kami! Agad kong isinugod ang lalaking nagtagpuan ko sa gilid ng kalsada. Walang habas akong umiiyak dahil nang masaklolohan kami ng mga tao kanina ay nakita akong mga sugat ng lalaki. Halos maligo ito sa sariling dugo. Namamagang ilang parte ng katawan nito at may malaking sugat din ito sa ulo. Isinugod ito kaagad sa operating room dahil sa lala ng kalagayan nito. Tansya ko ay labis siyang pinahirapan. Ngayon lang ako nakakita ng ganoon. Tumayo agad ako na makita ang doktor na lumabas kasama ang nurse. Who's the guardian of the patient? Dumako ang tingin niya sa akin at napailing. Are you his wife? He needs to undergo an operation as soon as possible. His head is seriously injured. Diretsahang saad nito. Magsasalita pa sana ako para itama siya nang agad ibigay sa akin ng nurse ang papel. Pakifill up po nito ma'am at pakipasa po sa nurse station. Hindi na ako nakapagsalita nang pumasok na siya agad sa loob. Napasinok na lang ata ako at agad na fill up ang waiver para maoperahan na ito kaagad. Takot akong tumingin sa hallway nang makita ang 2 pulis na papunta na sa akin. Inabot ko sa dumaang nurse ang waiver at hinintay ang pagdating nila. Kayo po bang nakakita sa biktima? Agad nila akong dinagsa ng tanong sa investigasyon. May cellphone ka ba, miss? Kailangan namin ng number mo. Agad ko namang isinulat sa hawak na lang maliit na notebook. Tatawagan ka namin kung may lead na o naghahanap sa kanya. Inabot ko ang maliit na notebook sa isang pulis. Sa ngayon, hindi namin maaaring tanungin ang biktima kahit pa magising ito at baka mapuwersa ang sarili niya. Tinanguan ko sila. Makipag-cooperate kayo sa amin, miss, kung sakaling may sasabihin siyang kakaiba. Nangihina akong tinanaw ang pag-alis ng 2 pulis at pabagsak na naupo sa waiting area sa labas ng operating room. Hindi ko siya pwedeng iwan lang dito. Saad ko sa aking sarili. Nakakaawa naman siya kung mag-isa lang siya dito tapos wala pa siyang bantay. Naiiyak akong napatingin sa operating room. Ramdam ko ang pakiramdam na mag-isa kaya nalulungkot ako para sa kanya. Nasa kwarto ako kung saan dinala ang lalaki matapos itong operahan. Mataman ko itong pinagmamasdan. Malinis na itong tingnan ngayon. Naka-hospital gown na ito at may bendang ulo. Ginamot din ang mga namamaga nitong braso at binti na mukhang pinalo ng matigas na bagay. Naka-dextrose na rin siya ngayon. Agad kong sinuri ang mukha nito. Napakatangos ng ilong, mahabang pilik mata at mapulang labi. Kahit pa may sugat ito, napakagwapo niya. Ngayon lang ako nakakita ng nakakapigil hiningang mukha. Napakapayapa ng paghinga nito. Siguradong may asawa na siya at nag-aalala na ito sa kanya ngayon. Kailangan ko na sigurong galawin ang mga naipon kong pera para sa ipambayad sa nagastos dito. Hindi ko naman siya kayang iwan dito eh. 4 na araw na ako nagpabalik-balik sa ospital at tinatanong sa mga nurse kung may naghahanap na ba sa pasyente. May sasabihin pa sana ito pero malungkot akong tumalikod. Magbibihis lang ako pagkatapos ay babalik na din ako agad dito. Ngayon ay nakasuot na ako ng simpleng peach na dress na may manggas na hanggang siko ang haba. Ang haba ay nasa taas ng talampakan pero hindi naman sumasayad sa lupa. Pinarisan ko ng itim na doll shoes na suot-suot ko pa simula nang dumating ako dito sa Maynila. Tinali ko lang ang buhok ko paitaas. Naiilang ako dahil ang daming nakatingin sa akin. Bitbit ang maliit na basket na may mga prutas ay pumasok ako sa loob at nakatalikod sa pasyente. Mahina akong isinara ang pintuan at hindi tumingin sa pasyente. Ipinatong ko ang isang basket ng prutas sa table.
Pagod akong umupo sa upuan at saka nag-angat ang tingin sa lalaking nakahimlay pa rin sa hospital bed. Ay, anak ng butiki! Napatayo ako at impit na napahiyaw. Halos lumabas pa ang kaluluwa ko na makitang mariin na nakatingin ang lalaki sa akin. Who the hell are you? Matigas at mariing tanong niya. Tulala lang ako habang sinusuri ng doktor ang kalagayan niya. Nagulat talaga ako dahil hindi ko akalaing magigising siya ngayon. Sumama akong lumabas kasama ng doktor nang senya-senya ako nito. Bumubuti na ang kalagayan niya. Masasabi kong nagkaroon ito ng amnesia dahil sa malalang injury nito sa ulo. Ang ibig niyo po bang sabihin ay may amnesia po siya at hindi makaalala? Gulat na tanong ko. Paano ko po mahahanap ang pamilya niya kung ganon? Yes, kailangan niyo mag-ingat para hindi mabinat. Huwag mo din siyang pwerasahin makaalala dahil makasama ito sa kanya. Tumango ako sa doktor at saka naman ito naglakad paalis. Napatingin naman ako sa pinto ng kwarto. Nakakaawa naman siya. Siguradong nahihirapan siya ngayon. Nang muli akong pumasok sa kwarto ay ibinaling niyang paningin sa akin. Naiilang ako sa klase ng titig niya na parang nanunuri. Lumapit ako sa upuan malapit sa kama niya. Nakasunod lang ang tingin niya sa akin. Kamusta ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Balumanay kong tanong sa kanya. Umiling ito. Are you my wife? Nanlaki yung mga mata ko sa sinabi niya. Tsaka ako nagmamadaling umiling. Naku, hindi mo ako asawa. Depensa ko. Then who are you? And why are you here? Malamig na tinig nitong tanong. Ako si Esther Garcia. Nakita kasi kita sa tabi ng daan 5 araw nang nakakaraan. Mabilis kong sabi. Do you at least know me? Tumingin ito sa bintana ng ospital. Umiling ako. Hindi. Pasensya na't wala akong maitutulong dahil hindi naman kita kilala. Naaawa ko siyang tiningnan. I lost my memory. That's why I can't remember anything. Mahinang sabi nito. Agad akong tumayo at pinagbalot siya ng mansanas. Pagkatapos ay lumapit sa kanya. Sabi ng doktor, huwag mo daw pilitin ang sarili mo na makaalala. Makakasama daw kasi sa'yo yun. Sa mahinang tinig ko at saka hinilang upuan at nilagay malapit sa kanya. Oh, heto, kain ka na muna. 5 araw ka ting walang malay eh. Tsaka ko ibinigay ang peraso ng mansanas. Nilingon naman niya ako at saka tiningnan ang hawak ko at binalik ang tingin sa akin. Isinubo ko yun sa kanya at dahan-dahan naman yung binuka ang bibig at saka yung kinain. Paulit-ulit ko siyang sinubuan ng mga prutas hanggang sa umiling na siya. Inayos niyang pagkakasandal sa kama at saka tumitig lang sa bintana. Tinitigan ko siya. Palaging malalim ang iniisip niya at halatang halata sa kanya na nakakaawang itsura niya. Teka, bibili muna ako ng makakain mo ha. Tumayo ako at nag-inat. Hindi naman ito sumagot kaya naman lumabas na ako ng kwarto. Bumaba na ako at lumabas ng ospital. Ayoko kasi ng lasa ng pagkain nila kaya naman naglakad ako habang naghahanap ng pwede niyang kainin. Nagsabay-sabay ang init ng araw at hangin kaya masarap sa pakiramdam. Napahinto ako na mapadaan sa isang maliit na bilihan ng libro. Agad akong pumasok doon tsaka kumuha ng libro. Binili ko yon para naman may pagkakaabalahan siya at hindi masyadong mag-isip. Bumili na din ako ng tinapay para sa kanya. Pabili nga po ng 2 nito. Ate, 2 din po ng pinakbet tsaka 2 ding mineral water. Samahan niyo na din po ng kanin at sabaw. Tinuro ko ang mga bibilin ko dito sa karinderya na alam ko makakatulong para mabilis siyang magkaroon ng lakas. Agad na akong naglakad pabalik ng ospital. Bit-bit ang mga pinamili ko. Nginitian ko lang ang guard na sumaludo sa akin. Napalingon ako sa 3 nurse na nakatingin sa akin na nagbubulungan. Agad naman din silang tumahimik at ngumiti sa akin kaya nginitian ko din sila. Na makapasok na ako sa loob ng kwarto ay nakita ko siyang nakatingin lang sa kawalan. Heto, may mga binili ako para sa'yo. Tumingin siya sa direksyon ko. Nilapag ko na kaagad ang mga pinamili ko sa isang maliit na table. Kinuha ko ang 2 libro at saka ako naglakad at inabot sa kanya.
Nakatitig naman siya sa akin kaya naiilang akong ngumiti. Kinuha niya mga libro sa kamay ko at saka iyon tinitigan. Tiningnan ko ang ekspresyon ng mukha niya pero nakatitig lang siya doon. Sabihin mo lang sa akin kung may gusto ka o kailangan, ha? Why are you doing this? Nagtataka akong tumingin sa kanya na mag-angat siya ng tingin sa akin. Ha? Hindi naman tayo magkaano-ano. Bakit mo ginagawa to? Malalim ang boses na sabi niya. Bakit? May masama ba sa ginagawa ko? Takang tanong ko. Ano bang sinasabi niya? Bumuntong hininga ako tsaka naupo sa upuan at tinitigan siya. Habang wala pang naghahanap sa'yo, ako na muna magbabantay sa'yo kasi madami ding aasikasuhin, lalo na sa gamot at pagkain mo. Malumanay na sabi ko dito. Mataman lang siyang nakatitig sa akin na tila tinatansya ang sinasabi ko. Sa huli ay nag-iwas na lang din siya ng tingin. Why are you so kind? People might take advantage of you. Taka ko siyang tiningnan. Bakit naman? Kumunot ang noon niya sa akin at saka narinig ko pang tsk niya. Damn, ngayon ka lang ba pinanganak? Why are you so innocent on this kind of situation? Nagulat ako sa bigla niyang paasik na pagsasalita. You know what, you don't really have to do this. You can leave me now. I can't be your burden. Hayaan mo kapag may naghanap na sa'yo, iiwan na kita kaagad. Sa ngayon ay hindi pa pwede dahil madami pang aayusin. Agarang paliwanag ko. Napailing-iling na lang siya sa akin. Muli ko siyang pinagmasdan at kahit papaano ay medyo umayos na din ang namamaga sa katawan niya. Yung ulo niya na lang talaga na may benda. Gusto ko nang umuwi. Biglang sabi ng isip ko. What are you doing in this place? Napalingon ako sa lalaki na magsalita ito. Marahil ay narinig niyang nasa isip ko. Kinuwento ko sa kanya kung paano ako napadpad dito sa Maynila. Kaya parang naging maamo ang kanyang mukha. Tumangutango na lang siya at hindi na kumibo. Ano pa lang, pwedeng itawag ko sa'yo? Tiningnan niya lang ako at hindi nagsalita. Napatikim na lang ako. Ganyan siguro kapag may problemang kinahaharap. Tiningnan ko lang siya at saka nginitian. Ang pangalang nilagay ko lang sa waiver nang isugod ka dito. Ang pangalang nilagay ko na lang sa waiver, ang isugod ka dito, ang ipapangalan ko sa'yo. Masayang saad ko. Pansamantala muna kitang tatawaging Sean. Nagstay po kami sa ospital ng 3 araw para tuloy-tuloy ng paggaling ng mga sugat niya. Naging maayos naman lahat dahil hindi naman laging nagsasalita si Sean at palaging nakatitig sa labas. Tinuruan din ako ng nurse kung paano ang tamang paglilinis ng sugat niya. Hapon nang maayos ko ng lahat para ma-discharge siya at ang reseta ng doktor na gamot niya, saka ako bumalik sa kwarto. Napatingin agad siya sa akin pagkapasok ko ng kwarto. Nakabihis na din siya ng binili kong 2 pares ng t-shirt at maong na pants na may pares ding mumurahing sapatos. Nalulumo ako na upo. Kailangang puspusan ng pagtatrabaho ko pagbalik ng bayan para makaipong muli. Balak ko na ding mangupahan ng kahit maliit na bahay para sa aming dalawa ni Sean. Nakakahiya naman kung pati sa kalsada isama ko siya. Pero pansamantala muna kaming titira doon habang wala pa akong ipon. Nagpunas lang siya ng katawan at nakaupo lang sa kama. Ngumiti ako sa kanya habang bitbit ang ilang gamit namin sa kaliwang braso ko. Nang akmang tatayo na ito ay dagli kong lumapit at saka pinulupot ang kamay sa bewang niya. Hanggang sa balikat niya lang pala ako. Gulat niya akong nilingon. Seriously, miss? I can handle myself. Agad niyang inalis ang kamay ko sa bewang niya at sinubukang tumayo ng maayos. Mabilis kong pinulupot ang mga kamay ko pabalik nang munti na siyang mabuwal. Ay, ang tigas ng ulo. Hindi mo pa kaya dahil ilang araw ka ding nakahiga. Sermon ko naman sa kanya at saka siya inalalayan. Napaamang ang labi na hindi makapaniwalang tinitigan niya ako. Are you mad? Takang pang tanong niya. Nag-iwas ako ng tingin dito.
Hindi ako galit. Mahina namang sabi ko. Kahit naman nag-i-English siya, naiintindihan ko kahit pa hindi ako nakapag-aral. Ang kulit mo kasi. Natatawang sabi ko pa. Napatitig siya sa akin at ganun din ako. Mas maaliwalas na ang mukha niya. Napakagwapo niya. Higit pa siguro kung wala na siyang sugat. Inalalayan ko siya palabas ng kwarto tsaka namin tinahak ang daan palabas. Napapatingin pang iba sa amin. Ang sweet naman nila, grabe. Rinig kong tiliin ng kung sino. Hindi kasi ako makalingon dahil focus ako sa pag-alalay sa kanya. O diba, mag-asawa nga sila. Bagay na bagay sila, no? Ayusan mo lang ng kaunti yung babae, magmumukha ng Maynika. Nako, kahit naman ganyan ang mukha, maganda pa din. Simple lang. Tama. Narinig kong tumikim si siya na makalagpas kami sa kumpol ng mga tao na nag-uusap. Did you hear them? Tiningnan ko siya. Ha? Takang tanong ko. Bumuntong hininga ko tsaka umiling. Agad akong pumara ng tricycle na makalabas sa ospital tsaka siya inalalay makaupo at ako naman ang sumunod. Where are we going? Walang emosyon niyang tanong. Sa akin ka muna habang wala pang naghahanap sa'yo. Sabi ko at medyo lumayo sa kanya dahil baka masagi ko ang sugat niya. Tumingin ito sa akin at umiling. Thank you for helping me, miss. But don't bother this time. Mahinang sabi niya tsaka hinilat ang ulo. I'm still a stranger. What if I'm a dangerous person or worse, a criminal? May pupuntahan ka ba? Malumanay na tanong ko sa kanya. Agad naman siyang natigilan at tatahimik ng dahil doon. Bumuntong hininga ako. Huwag ka mag-alala. Sa Makalaway makakaupa na ako ng kahit na maliit na apartment para sa atin. Nakangiting sabi ko. Hindi naman na siya umimik pa. Kita ko sa mga mata niya ang pagtataka kung bakit nandito kami sa isang bakanting lote tumigil. Alam ko na magtatanong ka kaya uunahan na kita. Pansamantala lang tayo dito kasi dito talaga ako nakatira. Pangangalakal ang trabaho ko. Dahil masyado palang mahigpit dito sa syudad niyo Paliwanag ko. Nakatingin lamang siya sa akin matapos niyang tingnan ang paligid. Kinuha niya ang mga daladala kong gamit. Huwag na, baka mabinat ka. Mahinang sabi ko, takmang kukunin ko ulit pero iniwas niya ito. Nilagay ko ito sa may maliit na table doon, yung daladala niyang damit at saka ako hinalungkat ito. Sinenyas ko ang kamay ko na maupo siya sa upuang kahoy na nasa gilid. Lumingon ako sa kanya at ngumiti. Nakatitig lang siya sa akin. Helping a stranger like me is way too dangerous. Sabi niya na ikinagulat ko. Kumuha ako ng tubig at saka ko ibinigay sa kanya. For me, there's nothing wrong helping someone who need it. Subukong salita ng English at saka ako umupo sa katapat nitong upuan. Nakatitig lang siya sa akin na parang nakadinig siya ng salitang kung saan ko hinugot. Tumikim ito at nag-iwas ang tingin. Speak Tagalog instead, miss. Kumunot naman ang noo ko. Bakit? Ikaw nga, English ang pagsasalita Sinusubukan ko lang naman tsaka huwag mo kong tawaging miss. Ako si Esther Pearl. Lumabi ako sa kanya. Esther Pearl. Sinubok niyang bigkasin ng malalim ang boses. Nakakapanindig balahibo pala kapag bagong kilala mo lang ang tatawag sa'yo ng pangalan mo. Sandali ha, dito ka lang. Magluluto lang ako ng makakain natin. Pumunta na ako sa lugar ng lutuan tsaka nagsaing. Bumili din ako ng itlog ng manok at tsaka sardinas at prinito ayon. Halika na, kumain ka na para makapagpahinga ka na. Aya ako sa kanya. Tumayo naman siya tsaka lumapit sa hapag. Napansin ko noong nasa ospital kami para bang hindi siya sanay kumain ng karaniwang pagkain namin. Nang matapos kumain ay naglinis muna ako ng aming pinagkainan at saka pumunta sa maliit kong banyo para maglinis ng katawan. Kinabukasan ay napagpasyahan kong lumabas para bumili ng gamot niya dahil paubos na ang stock niya. Mamimili na din ako ng kahit kaunting pagkain namin para kahit wala ako ay hindi siya magugutom. May natira pa naman akong pera dito galing sa ipon ko. Gusto mo bang sumama, Shan? Pupunta akong bayan para mamili. Sinilip ko siya at nakasandal siya sa pader habang nagbabasa. Naka-plain maroon t-shirt and pants lang siya,
na mas lalong lumabas ang kaputian niya ng dahil sa damit. Napatingin naman siya kaagad sa akin. Napakamot ako sa ulo tsaka ngumiti. Kasi para magkaroon ka din ng lakas sa mga buto mo. Kailangan mo din maglakad-lakad tsaka wala kang kasama dito. Tiningnan niya ako tsaka sandaling nag-isip at tumango. Agad naman kaming pumara ng tricycle tsaka kami dinala sa mga bilihan dito. Tiningnan ko siya na nagmamasid lang kaya nilibot ko din ang paningin ko sa pamilihan. Halos lahat ay nakaparada na ang mga paninda nila. Miss, bilhin na kayo, mga mumurahin lang to. Suke, bilhin mo na to. Mura na lang to para sa'yo. Mga naririnig naming sabi ng mga tindera o tinderong siksika na din sa dagsa ng tao. Muntik na nga ako matumba nang may makasagi sa akin, pero nahapit ako kaagad ni Sean sa bewang, siya kanya mariing hinawakan sa balikat ang lalaking nakasagi sa akin. Be careful next time, man. Matigas at may nabanaag din akong pagbabanta sa tono niya. Nabakasan ko ng takot ang mga mata ng lalaki sa paulit-ulit na nagsorry. Ayos lang po. Hindi naman po ako nasaktan. Mag-ingat na lang po kayo sa susunod. Agad kong hinawakan sa braso si Sean dahil matalim pa din ang mga mata nito. Libutin natin ang buong pamilihan bilang premyo mo sa pagligtas sa akin. Gala kong sabi sa kanya kaya napatulala siya sa akin. Pinulupot ko ang braso ko sa mga braso niya tsaka siya hinila. Napahinto naman ako kaagad na mapansing napangibi siya sa ginawa ko. Nakalimutan kong mahina pa nga palang katawan niya. Nag-aalala ko namang hinaplos ang medyo nawawala ng pamamaga sa braso niya. Pasensya ka na, nadala lang ako eh. Nakonsensya naman ako kaagad. Umiling siya. Don't worry, I can handle. Magaan ang tinig na sabi niya, saka ako binigyan ng tipid ng ngiti. Halos malibot namin lahat ng mga paninda. Natatawa naman ako dahil tinatapat ko sa kanya lahat ng damit na makita akong hindi bagay sa kanya. Natatawa na din siya dahil mukha siyang tanga kapag ganun. Kaya naman ginagantihan niya din ako. Napatigil ako na may makakuha ng atensyon ko. Isang black leather jacket. Ang ganda. Agad ko yung kinuha at saka ako tumingin kay siya na nakatingin sa labas ng pamilihan. At saka ko itinapat sa kanya ang jacket. Napangiti ako dahil kasukat niya yon. Napangiti naman siya sa akin. Ang bagay na bagay sa'yo. Lumapit ako sa tindera at akmang magbabayad na nang pigilan niya ang kamay ko. There's no need for you to do that. Ngumiti ako sa kanya at saka ako tinapik ang balikat niya. Binayaran ko yon sa tindera at nang maiabot na ay inabot ko sa kanya. Hindi naman niya kinuha at nakatitig lang sa akin kaya ako nang naglagay sa kamay niya. Tanggapin mo na. Regalo ko yan sa'yo. Malumanay na sabi ko sa kanya. I don't know what to feel while staring at her. I can't see any motive to her genuine smile. Her innocent face and sweet voice is very relaxing. Her simple beauty that I'm willing to stare at forever. I can't remember my past, but I know that there is someone who wants me dead. Oh, Sean! Ayaw mo ba niyan? Anong gusto mo? I look at the woman who's smiling at me, daring me. We are in the street food area while eating. Parang nagliliwanag ang buong paligid kapag nakangiti siya sa akin. Her kindness really amazed me. Like seriously? Who would someone help a stranger like me the way she did? I feel bad for her because I already caused too much burden. Nakauwi na kami ni Sean sa aking munting barong-barong sa may bakanting lote. Nakatitig lang ako sa kanya habang siya naman ay himbing nang natutulog. Napagod siguro sa paglalakad. Bala ko nang umuwi ng probinsya pero iniisip ko na baka hindi siya sumama sa akin. Bukod sa wala kaming magiging buhay kung nandito kami sa syudad, sinabihan din ako ng may-ari ng lupa na umalis na daw ako dahil tatayuan na ito ng gusali. Mahihirapan siya kung iiwan ko siya dito na mag-isa. Napabalik ako sa realidad nang mapansing nasa harapan ko na pala siya. Oh, gising ka na pala. Gutom ka na ba? Tanong ko kaagad. Umiling lang ito. Habang may lakas pa ako ng loob ay tinanong ko na kaagad siya kung gusto ba niyang sumama sa probinsya. Pero hindi pa ako nakakapagsalita ay nauna na agad siya. Can I borrow some money from you? Saad niya.
Hindi ka ba sasama sa akin sa probinsya? Habang wala pang naghahanap sa'yo sumama ka na muna sa akin. Baka mapahama ka lang dito. I will be fine here. Sagot naman niya habang nakapamulsang lumapit sa akin. Napatingala naman ako sa kanya at laking gulat ko nang may ilagay siya sa leeg ko. Sandali. Niyapos niya ako bigla. Thank you for everything you did for me, Esther. I will always remember you. Wala na ako nagawa kung hindi ang yapusin siya pabalik. Ayaw niya siguro sumama sa akin. Nag-aalala ako para sa kaligtasan niya pero wala naman ako magagawa kung ayaw niya sumama. Palagi kang mag-iingat, Sean. Hinawakan ko ang kamay niya at may nilagay dito. Hindi yan malaki, pero makakatulong to sa'yo kahit papaano. Tumingin na siya dito at nagsalita na sana nang pigilan ko siya. No need. Nginitian ko lang siya sabay hapla sa kanyang muka. Kinabukasan ay nag-impake na ako ng mga gamit ko at handa nang umalis. Naabutan ko siyang nakahanda na ding umalis. Aalis na ako. Saad ko na hindi pinapahalata ang lungkot sa mata. Halata mo din sa kanya ang lungkot na magtama ang mga mata naming dalawa. Mag-ingat ka. Tipid niya sabi sabay hakbang palabas ng bahay. Hindi pa siya nakakalayo nang habulin ko siya sa labas. Maigi na lang at naabutan ko siya at agad na hinawakan ng kamay nito. Sumama ka na sa akin sa probinsya. Sakay ng bus ay bumiyahe kami pa uwi sa probinsya ng Bicol. Nang makasakay kami kanina ng bus ay bigla kong naisip na isama na lang siya dahil alam kong wala siyang mapupuntahan. Why? Napalingon ako kay siya na magsalita ito. Or are you going back to the province? Huwag kang mag-alala, wala akong gagawing masama sa'yo, sabi ko. Tinignan niya lang ako ng malalim na tingin. That's not what I meant. Magandang buhay sa lugar namin. Baka sakaling makatulong para bumalik ang mga alaala mo. Ngumiti ako ng bahagya. Gusto ko lang mapabuti ka. Nung umalis ka kanina, naisip ko na wala kang mapupuntahan dahil wala ka pang naaalala. Pilit ang ngiting sabi ko. Bigla namang lumambot ang tingin nito at saka mariing napapikit at hindi na nagsalita pa. Magkatabi kami sa dulo ng bus. Hindi ko na malaya ng oras at nakatulog ako. Hindi ko pinansin ang yumuyugyug sa akin tsaka mas nagsusumiksik pa sa matigas na bagay na yakap ko. Naramdaman ko naman ang haplos ng kung sino sa buhok ko. Masarap ang tulog ko dahil sa hanging pumapasok mula sa labas. May naramdaman akong mahinang tapik sa mukha ko kaya naalimpungatan ako. Sa pagmulat ng mga mata ko, bumungad sa akin ang mukha ni siya na nakatingin lang sa akin. Sandali ko pa siyang tinitigan, saka ako napabitaw nang magrehistro sa akin ang posisyon naming dalawa. Nakita kong multong ngisi nito. Bababa na tayo, sabi ko at agad na tumayo. Akmang kukunin ko ng mga gamit nang unahan ako ni Shine. Hinayaan ko na lang siya. Pagbaba namin ng bus ay sumalubong agad ang sariwang hangin ng Bicol. Nakangiting nilingon ko si Shine. Maligayang pagdating sa bayan ng Bicol. Agad niyang nilibot ang paningin. Nasa terminal pa kami, tuktok ng burol. Mula rito ay matatanaw ang sentro ng bayan na napapalibutan ng mga puno. What kind of place is this? Nabasa kong pagkamangha sa tinig nito. Agad na kaming sumakay ng tricycle at saka bumiyahing pauwi. Hindi naman ito kalayuan dahil unahan lang naman ang sentro ang bahay ko. Natutuwa akong lumingalinga sa paligid. Kahit hapon ay madami pa ding tao. Mga batang naglalaro, mga kababaihang nag-uusap at magkakaibigang nagtatawanan. Napakaganda nilang tingnan. Napakaaliwalas ang paligid. Ito lahat ang namiss ko nung umalis ako papuntang Maynila. Kinabukasan ay maaga ako nagising dahil bala kong magtinda ngayon ng mga gulay sa palengke dahil halos ubos na ang naipon ko. Kailangan kong kumayod ng doble dahil dalawa na kami dito sa bahay. Nakita ko siyang nakasuot ng maong na wala pang itaas na damit. Napakamatipuno ng kanyang katawan. Sobrang gwapo niya. Napailing agad ako sa naisip. Nakaupo ito sa kama habang nilalagyan ng gauze pad ang sugat sa noo. Halatang naligo din siya dahil basa pang buhok nito. Tumikim ako at agad naman siyang napatingin sa akin. Lumapit ako sa kanya at naupo sa kama at saka siya tinulungang gamutin ng noo. Pigil hininga ko siyang tinutulungang gamutin ng noo
habang nakatingala sa kanya. Nakatitig lang siya sa mukha ko. Ramdam kong pag-init ng mukha ko sa klase ng titig niya. Nang matapos ay agad na akong tumayo. "Where are you going?" Kunot ang noong tanong nito habang tinitingnan ko mula ulo hanggang paa. Nakasuot kasi ako ng pink na t-shirt at brown na saya. Pupunta akong palengke ngayon. Magbebenta ng gulay." Nagkakamot ng ulong sabi ko. Mas lalong kumunot ang noon niya. "What?" Hindi makapaniwalang sabi niya. Oo, para makabenta." Natutuwa akong tiningnan ang reaksyon niya. "Halika na nang makakain na tayo." Nakangiting sabi ko pa. Lumabas ako at saka naupo na sa upuan ng lamesa. Tahimik kaming kumakain ni Sean. Binilisan ko ng kumain dahil tatanghaliin na ako. Agad kong inayos ang mga pinagkainan namin matapos kumain. Lumabas na ako ng bahay, bitbit ang basket na may lamang mga gulay na inayos ko kagabi para maibenta sa palengke. Maaga pa kaya naman malamig ang simoy ng hangin na sinabayan ng nagsasayawang mga puno. Nabigla ako na may umagaw ng dala kong basket. Napalingon ako at nakita si Sean. "Bakit? Magpahinga ka pa muna, baka mabinat ka." "I had enough rest. Gusto kong sumama sa'yo." Hindi na ako nakaangal dahil nagsimula na siya maglakad. "Have you been doing this for a long time? Selling vegetables?" Napalingon ako sa kanya nang malapit na kaming makarating sa mga kabahayan. "Oo. Minsan naman naglalabada ako o sumasideline sa karinderya sa may kanto." Nginitian ko siya. Hindi makapaniwalang tinitigan niya ako. "Are you serious?" Tumango ako roon. "Where's your family? Your mom? Dad? Hindi ka ba napapagod?" Sunod-sunod niyang tanong sa seryosong mukha kaya naman natawa ako. "Ano ka ba? Normal lang ang ganitong hanap buhay dito, no? At saka bata pa lang wala na akong nakilalang nanay at tatay." Saad ko. I stared at her beautiful face. How did she manage to live a life like this? Maybe I can't remember my past, but I can't imagine myself being in this situation like her. Nag-iwas ako ng tingin at saka malalim na nagbuntong hininga. She's really an innocent baby. I roll my eyes at the place. A very simple place, but indeed everyone would choose to live like this. "Alirona, bilhin niyo na po to. 10 piso na lang po para sa inyo." I was just looking at her all the time while we are here in her post. "Ay nako, Esther, pasensya na. Hindi ko naman alam na dumating ka na kaya kay Rosa na ako bumili." The old woman explained to her. And despite of that, she smiled at them. "Ay, ayos lang po. Walang problema," she said. People around her were looking at us and she didn't even notice it. "Ay, kagwapo naman ang lalaking yan, Esther. Sino ba yan?" "Oo nga naman. Tila ngayon lang namin siya nakita dito sa bayan na. Bagay na bagay kayo." Ilan lang yan sa mga narinig kong mga sinasabi sa amin ng mga aling nakikita kami ni Esther. She seems so happy living a simple life like this. She always amazes me. "Kuya, pabili po nito oh." A woman approached sabay turo ng gulay na malapit sa akin. Esther immediately responded to her. She smiled at me after that. "Hindi ka pa ba pagod? Umupo ka na muna, baka mabinat ka," she asked worriedly. Napailing na lang ako. She's too selfless. I'm just standing here doing nothing, then asking me if I'm tired already? I took my handkerchief and wiped the sweat on her forehead. She just smiled at me, then back to her work again. Lumapit ako sa mga gulay at tiningnan yon and it's still fresh. "Kuya, bigyan mo naman ako ng 3 nito at 4 na supot nito." Before Esther approached them, I immediately got all the woman's request. I didn't bother looking at Esther who's staring at me. Ang gwapo. "Kuya, 3 bigkis ng talong at 5 supot nito." "Kuya, ito po." "Iho, bigyan mo nga ako nito." Pabagsak na naupo si Esther sa tabi ko, and I hand her the mineral water, then smiled at me. "Mukhang swerte yata ako sa'yo siya na. Naubos na naman ang mga tinda ko ng dahil sa'yo," she said happily at me. "That's good to know. I also want to help you," I said while staring at her.
Salamat sa tulong, Shan. Masayang sabi niya. Tumayo siya at saka ako hinila at umalis sa palengke. Sa karinderya muna tayo para makakain ka muna at makapagpahinga. As we reached the karinderya ay kumain agad kami ni Esther. Ngayon ay araw ng Sabado at napakaganda ng araw. Agad na ako naghanda para sa paglalaba nang makitang lumabas si Shan at nakaayos ng pang magsasaka. Nagtaka ako, kaya ako siya tiningnan. Saan ka pupunta? Napalingon siya sa akin tsaka nagbuntong hininga. Nakipag-usap ako kay Mang Nestor kahapon, tinanong ko kung pwede ako magtrabaho sa palayan. Sabi nito tsaka nagsuot ng tsinelas. Pero hindi ka pa naman gaanong magaling. Malumanay na sabi ko. Kaya ko na, Esther. Tsaka gusto ko na din makapagtrabaho. Sabi niya tsaka sinuot ang sombrero na nakasabit sa taas ng pintuan. Agad kong nahanap ang maliit na tuwalya tsaka nilagay ko sa likod niya. Huwag mo masyadong pwersahin ang sarili mo, ha? Tumango siya, tinitigan ako tsaka umalis. Buong maghapon naman ako naglabada sa may ilog. Pagod na pagod ako nang matapos ko yon. Tsaka ako nagbanlaw. Natanaw ko si Shan na naglalakad habang puno ng putik ang maong at damit. Nang matanaw niya ako ay nagmamadali siyang lumapit sa akin. Maghapon ka bang naglaba? Matigas sa tanong niya. Ginalaw ko ang mga braso at paa ko dahil namamanhid na iyon. Huwag kang magbabad sa tubig, baka magkasakit ka. Pagod kong sabi. Damn it, Esther. Nagulat ako nang lumapit siya tsaka inagaw ang binabanlawan ko. Anong oras ka nagsimulang maglaba? Galit na tanong niya. Kaninang umaga. Mahinang sabi ko na nagtataka kung bakit ba siya nagagalit. Sige na, umuwi ka na at magpahinga, baka magkasakit ka pa sa pagbabad sa tubig. Galing ka pa naman sa sakahan. Agad kong sinimulang banawan ng mga damit sa sapa. Ayusin mo nga yung damit mo at nasisilipan ka na. Galit na asik niya at saka ako tinulungan magbanlaw. Inayos ko naman ang damit ko. Basang-basa na ang damit ko dahil maghapon ako nakaupo sa malapad na bato. Huwag ka nang magalit, Shan. Nakasanayan ko naman na to. Ngumiti ako sa kanya at agad naman siyang pagbuntong hininga ng malalim. Pasensya na. Pagod lang. May nahang sabi niya naman kaya tumango ako tsaka ngumiti. Nagsimula na kaming magbanlaw muli ng mga damit. Kamusta naman sa palayan? Hindi ka ba nahirapan doon? Hindi naman masyadong mahirap. Tinuruan naman ako ni Mang Nestor. Sabi niya habang kinukuhaan ng sabon ng damit. Nakangiti ko siyang pinagmasdan habang nagbabanlaw. Kahit hindi niya sabihin ay alam ko kung ganong kahirap magsaka. Agad naming tinapos yon. Hindi niya hinayaang buhatin ko yun na mag-isa kaya siya nang nagbuhat noon papunta sa damuhan. Sige na, umuwi ka na, kaya ko na to, maliligo lang ako saglit. Taboy ko pa sa kanya. Bakas na bakas sa mata niya ang pagod pero inirapan niya lang ako. Doon lang ako, tawagin mo ako kapag tapos ka na. Naglakad na ito paalis. Ano bang problema nun at ba't ang sungit-sungit niya yata? Pagkatapos maligo at makapagbihis ay palubog na din ang araw. Pinuntahan ko siya at nakita ko siyang nakasandal sa puno habang natutulog. Shan, gising na. Sa bahay ka na lang magpahinga. Naalimpungatan siya at saka tumayo at nag-inat ng katawan. Tinitigan niya ako, tsaka binalikan ng planggana na puno ng damit at saka niya binuhat yon. Ako na, Shan. Pagod ka na. Kulot noo siyang tumikim sa akin. Kung hindi ako dumating, bubuhatin mo to? Tumango ako. Ganito bang ginagawa mo palagi? Mabigat ang titig niya. Minsan lang naman. Napailing na lang siya. Nang makarating sa bahay ay agad niyang ipinatong ang palanggana sa sahig. Maligo ka na at ako nang bahala magsampay ng mga yan. Tumango naman ito tsaka pumasok na sa loob ng bahay. Agad naman siyang dumiretso sa paliguan na may dalang damit niya. Maghugas ka na lang muna ng katawan. Habol ko pang sabi. Naganda na ako na makakain namin. Ginataang gulay ito tsaka nilapag sa mesa. Habang wala pa siya ay naaalala kong may nakita nga pala ako mga lumang damit ng lolo ko na hindi na masyadong ginagamit noon. Ibibigay ko na lang kay Shan para may masuot siya. Agad akong pumunta ng cabinet niya para ilagay ang mga ito. Nang makalabas ako ay kakalabas niya lang din.
Nakasuot lang ito ng kupasing maong t-shirt. Halina, kumain na tayo para makapagpahinga. Aya ko sa kanya na tahimik namang naupo. Pareho kami nagugas ng kamay at saka kumain. Dahil din sa pareho kaming pagod ay natulog na din kami sa kanya-kanyang kwarto. Kinabukasan ay naglinis naman ako ng buong bahay. Maagang umalis ng bahay si Sean para magpunta sa sakahan. Kaya ako na lang nanditong mag-isa. Matapos mag-general cleaning ay saka ako nagluto ng mga kakanin na dadalhin sa palayan para sa tanghalian. Agad kong inayos sa basket. Binukod ko ang kakainin ni Sean. Sa baonan ko yun inilagay. Masaya ako naglakad papunta sa palayan tsaka nakasaya lang ako t-shirt. Nang makarating doon ay napakunot ang noo ko na makitang nakaupo siya sa ugat ng malalaking puno. Marumi na ang suot nitong maong at damit habang nasa tabi niya ang isang dayong bisita. Umiinom ito ng tubig na sa tingin ko ay bigay ng babae. Ewan ko ba? Pero biglang nawala ang sayang naramdaman ko. At may kirot sa puso ko na hindi ko alam kung saan ang galing. Nandiyan na si Esther! Esther, bigyan mo nga ako ng 3, baka magkaubusan. Nako, 3 talaga? Ang takaw mo naman. Bigyan mo rin ako ng 2. Nakita ko na kaagad siyang tumayo. Hindi ko na siya pinansin at saka inabala ang sarili sa mga trabahador. Agad ko ding nakita ang mukha ni Ron na palapit sa akin at may dalang bulaklak. Masugid ko nga pala siyang manliligaw. Kahit na alam niyang wala siyang pag-asa sa akin, ay patuloy pa din siya sa panliligaw. Kamusta, Esther? Mabuti na lang at medyo nakaluwag ang schedule ko. Inabot niya sa akin ang bulaklak. Agad naman siyang kinansyawan ng mga trabahador. Ganyan dapat. Napakamot siya ng ulo at saka nahihiyang umiti. Ayos lang naman, Ron. Ang tagal din natin hindi nagkita. Nginitian ko din siya. Naging abala kasi ako sa munisipyo. Malapit na kasi ang fiesta dito sa bayan natin. Napatango naman ako. Naglakad kami at medyo lumayo na sa mga magsasaka na kinakantsawan kami. Mga ilang buwan siguro ay luluwas ako ng syudad para matulungan ang kapatid ko sa business. Napatingin ako sa kanya. Bakit ba lahat kayo ay aalis? Natatawa niyang ginulong buhok ko. Ganyan talaga. Kaya naghahanap na si mama ng aasawahin ko. Tinitigan niya ako ng makahulugan pero baka nagkamali lang ako. Nginitian ko siya. Napakaswerte na magiging asawa mo sa hinaharap, Ron. Alam ko magiging mabuting asawa ka. Napangiti naman ito dahil sa sinabi ko. Nga pala, ito na yung pera ang hiniram ko sa'yo. Akmang dudukot ako ng pera nang pigilan niya ako. Esther, ang perang pinahiram ko sa'yo, hindi mo yun utang. Kaya huwag mo nang isiping bayaran pa yon. Sinabi ko naman sa'yo noon na kung magkakaproblema ka sa pinansyal, ay nakahanda naman akong tumulong. Nahagip naman ang mata ko si siya na malamig na nakatitig sa amin. Nilingon din siya ni Ron. Kumuha ako ng 2 kakanin tsaka yun inabot sa kanya. Mas lumawak ang ngiti niya at akmang babayaran niya yon pero agad akong umiling. Libre ko na yun sa'yo, ano ka ba? Nakangiti kong saad. Saglit lang kami nag-usap ni Ron dahil kailangan na din niyang bumalik sa munisipyo. Naglakad ako palapit kay Sean na agad na tumayo at sumunod naman yung babae sa kanya. Sean, sandali! Hinawakan ko ang kamay niya pero agad niya yung tinabig. Muntik na akong matumba kaya nanlalaki yung mga matang tiningnan ko siya. Gaya ko ay nagulat din siya sa ginawa niya. Agad nangilid ang mga luha ko tsaka nag-iwas ng tingin. Esther, I'm sorry. Agad kong inilapag ang baonan na ginawa ko para sa kanya at saka siya tinalikuran. Nakita ko pang pangisi ng babae. Narinig ko pang tinatawag niya ako pero hindi ko na siya nilingon at mabigat na ang loob na naglakad palayo. Ginabi na ako sa kalye dahil napahabang pagkukwentuhan namin ng isang kapitbahay. Maglalakad na sana ako pauwi nang biglang may humilas sa akin. Gulat ko siyang tiningnan. Tahimik kami naglalakad ni Sean habang hawak niya ang kamay ko. Malapit ang dumilim kaya nagsisimula ng mag-ilawan ng mga tindahan papuntang parada. At mausok na din sa paligid dahil sa kaliwat kanan na ihawan at stalls ng street food. Nakasimpleng blue t-shirt lang siya, maong na pants at tsinelas. Kahit na gano'n ay lakas pa din ng dating niya dahil sa tangkad nito. Napapatingin ng ibang babaeng dumadaan sa kanya. Pero kapag bumababa yon sa magkahawak namin kamay ay nag-iiwas sila ng tingin. Hinila niya ako sa isang ihawan kung saan nag-iihaw ang tindera.
Bigyan niyo po kami ng 4 na ihaw nito at pabalot ng 5 nito. Naglabas siya ng pera at saka iyon binayaran. Mukhang kumikita na siya sa pagtatrabaho sa palayan. Lumapit siya sa akin tsaka kinuha ang kamay ko. Nakatingala lang ako sa kanya. Habang tumatagal ay mas gumagwapo siya sa paningin ko dahil nawawala ng mga sugat niya. Napatingin ako sa kamay ko nang maglagay siya ng pera doon. Ano to? Gulat na sabi ko dahil ang laki naman yata ng kinita niya ngayon. Tinitigan ako ng malamlam niyang mga mata. Bakas ang pagod doon at mukhang hindi siya sanay sa mga gawain sa probinsya. Bilhin mo ang lahat ng kailangang bilhin mo sa loob ng bahay. O di kaya itago mo. Malumanay ang boses na sabi nito. Bakit mo binibigay sa akin? Sa'yo na yan. Wala naman akong pagkakagastasan. Inabot niya ang order tsaka inilapag ang 2 ihaw na bituka ng manok at tsaka bumili din siya ng maiinom at kung ano-ano pang ihaw doon. Tiningnan niya ako ng mariin. Nagulat ako nang mabitawan niya bigla ang kinain at napahawak ito sa kanyang ulo habang nakapikit. Ano nangyayari? Nag-aalalang lumapit ako sa kanya at tsaka hinagod ang likod niya. Ilang minuto din siyang nakapikit bago magmulat ng mata. Umiling ito sa akin. Wala to. Sumakit lang ang ulo ko. Mahinang sabi niya at saka nagpilit ngumiti. Tinapat ko ang kamay sa noon niya. Hindi naman siya mainit. Naku, baka napuwersa ang katawan mo. Nag-aalala akong sinuri ang mga kamay niya pati na din ang naghihilom niyang sugat sa ulo. Nagulat ako nang yakapin niya ako. Ayos lang ako. Wala namang masakit sa akin. Mahinang sabi niya. Hinagod ko na lang ang likod niya. Anong gagawin mo pala bukas? Hawak ko mga ihaw na hindi ko naubos dahil sa sobrang dami niyang binili. Sa palayan na naman, ikaw. Tinignan niya ako. Gabi na't naglalakad na kami papasok ng gubat. Malamig ang simoy ng hangin. Ang tunog ng lagaslas ng tubig sa sapa, mga huni ng ibon at mga kuliglig lang ang maririnig mo sa paligid. Napakaliwanag ng paligid dahil na din sa bilog na buwan at naglilipa ng mga alitap-tap. Magtitinda ng gulay sa palengke. Nilingon ko ang paligid dahil napakaganda tignan ng mga bulaklak na umiilaw dahil dumadapo ang mga alitap-tap doon. Huwag mong pesahin masyado ang katawan mo kakatrabaho. Magpahinga ka kung pagod ka na at kumain sa tamang... Debale na. Ako na magdadala ng makakain mo. Tumakbo ko na makita ang nakatiklop na bulaklak pero may nakapasok na ng mga alitap-tap. Ang ganda. Namangha ko yung pinitas tsaka pinakita sa kanya. Nakatingin lang siya sa akin habang nakalagay ang mga kamay sa likod. Ang ganda. Mas namangha pa ako nang magliwanag ang buong paligid at maglipara ng mga alitap-tap. Nilingon ko siya at nakangiti na siya ngayon. Lumapit ako sa kanya. Saka siya hinila at masaya ako nakahawak sa braso niya habang manghang tinitingnan ng mga alitap-tap sa paligid. Wala akong naririnig sa kanya kaya tiningala ko siya. Nakangiti naman niyang pinagmasdan ng buong mukha ko. What an innocent baby. Nagmamadali ako nag-ayos tsaka binitbit ang basket na dadalhin sa sakahan. Pumunta na ako doon at malayo pa lang ay tanaw ko na si Sean na nasa gitna ng sakahan. Nakayuko ito at nagtatanim ng palay. Marumi ang suot nitong damit. Mainit din ang sikat ng araw pero hindi na lang ito sumisilong. Ay, Esther, nako, pasilungin mo na yung si Sean kaninang umaga pa yan dyan, baka magkasakit. Bungad sa akin ni Mang Nestor. Bigyan mo kami ng 8 dito, Esther. Agad ko nang ibinigay ang order nila at saka kinuhang panyo ko at lumipat sa mga palay. Sean, halika muna dito! Sigaw ko at saka kumuway-kaway. Napatingin naman sa akin si Sean habang kumakain. Nilagyan ko pa ng gulay ang pagkain niya. Tahimik lang siyang kumakain. Napansin ko nitong mga nakaang araw na palaging malalim ang iniisip niya. Pero hindi ko yon isinatinig dahil baka pagod lang siya. May gagawin ka ba pagkatapos mong magtanim dyan? Nginuso kong palayan. Umiling ito sa akin. Mabuti naman, sumama ka sa akin sa bayan dahil mamimili tayo ng mga lulutuin. Masayang sabi ko sa kanya. Tipid niya naman akong ginitian tsaka tumango. Hapon na nang matapos ako sa lahat ng gawain at nakita ko din ang pagdating ni Sean. Sinalubong ko siya agad sa may pinto at saka kinuha ang mga dala niya. Bakas ang pagod sa itsura nito.
Maputik ang damit at basa ng pawis ang katawan. Kumuha ako ng tubig tsaka iyon pinainom sa kanya. Mariin niya yung pinikit ang mga mata. Hinayaan ko muna siya magpahinga habang nasa tapat niya lang ako at tinititigan siya. May masakit ba sa'yo? Malumanay na sabi ko. Dahan-dahan niyang binuksan ang mga mata at matamlay ang matang nakatingin sa akin. O wala, ayos lang ako. Tipid nitong umiti at saka hinaplos ang pisngi ko. Kinabukasan ay mataas na ang araw na magising ako. Agad ako nag-ayos ng sarili at saka lumabas na ng kwarto. Nagulat ako nang may nakitang may nakahanda ng almusal sa lamesa. Marunong pala siyang magluto. Sabi ko sa aking sarili. Kumain na muna ako at inantay na magtanghalian dahil pupunta ako sa sakahan. Nakasimpleng pink na t-shirt at maong lang ako. Inayos ko ang sarili ko at saka nagpulbo at naglagay ng kaunting lip tint. Masaya kong tinatahak ang palayan. Masarap ang simoy ng hangin na tumatama sa mukha ko na sumasabay sa nag-aawitang mga ibon. Agad na hinanap ng mga mata ko si Sean na naglalakad palapit sa akin. Iginiya niya ako sa ugat ng isang malaking puno at saka ako pinaupo. Diyan ka lang muna ha. Siya na din ang namigay ng tanghalian sa ibang magsasaka at bumalik din kaagad sa tabi ko. O eto, kumain ka na. Binuksan ko ang baonan na para sa kanya at saka inabot iyon sa kanya. Kinuha naman niya ito at nagsimula ng kumain. Kumain ka na ba? Tumango ako at ngumiti sa kanya. Inumang niya ang kutsara sa akin pero umiling ako. Inanda ko yan para sa'yo, kaya ubusin mo. Nakangiting sabi ko. Mang Nestor, tutulong po ako sa pagsasaka. Nilingon naman ako ni Mang Nestor at saka tumango-tango. What? Kunot na ose siya nang malingon ako. Bakit? Takang tanong ko. Bakit ka magsasaka dito? Matalim ang matang tiningnan niya ako kaya nagitla ako. Narinig ko ang pagtawa ng ibang magsasaka. Nako Sean, iho. Anong trabaho bang hindi nasubukan ni Esther? Bata pa lang yan noon ay nagsasaka na siya dito. Mahabang paliwanag ni Mang Lando. Agad naging malamlam ang tingin niya sa akin. Nginitian ko siya. Inabot niya ang kanang kamay ko at saka iyon hinalikan. Agad namang nag-init ang mukha ko nang kantsawan kami ng mga magsasaka dahil sa nakita nila. Tumayo ako kaagad nang marinig ang bahagyang pagtawa niya. Pakidala na lang pauwi ng basket. Sabi ko at saka nagmamadaling tumakbo paalis. Nagkayaya ang magmerienda ng mga kaibigan ko sa may maliit na food stall sa kanto. Kwentuhan at tawanan na namamayagpag sa palibot namin. Napatigil lang ako nang mahagip ng mata ko ang nakatayong Sean sa di kalayuan. Malungkot ang mukha niya nakatingin sa amin. Tumayo naman agad ako na makitang tumalikod na siya at naglakad palayo. Saan ka pupunta, Esther? Napalingon sila sa akin na makitang paalis na ako. Ninitian ko lang sila tinanguan. Aalis na ako, may kailangan akong puntahan. Marami ng tao sa paligid dahil hapon na din. Marami nang namimili at mga batang naglalaro. Mabilis ko siyang nakita dahil sa tangkad niya. Mabagal siyang naglalakad sa agos ng mga tao habang nakatungo. Tinakbo ko ang pagitan namin tsaka ko hinilang braso niya at nakangiting hinarap siya. Gulat naman siyang napatitig sa akin. Bakit hindi ka lumapit kanina? Malumanay at nakangiti kong tanong. Matagal siyang nakatitig sa mukha ko. Nagulat ako nang bigla niya akong yakapin ng mahigpit. Ay, ano bang mag-asawang to? Dito pa talaga nagyakapan. Doon niyo gawin yan sa bahay ninyo at madaming bata dito. Suway sa amin ang ale. Nakangiti pala sa amin ang mga kadalagahan at hindi mapuknat ang mga ngiti habang nakatingin sa amin. Ang sweet niyo po. Grabe, bagay na bagay sila. Sinaway naman ito ng mga nanay nila pero nakatingin pa rin sila sa amin at nakangiti. Hinila niya ako paalis doon dahil pinagtitinginan na nga talaga kami. Dinala niya ako sa isang kainan at siya nang umorder. Kumain ka ng magkalaman ng katawan mo. Nilapag niya ang mga pagkaing binili niya. Iniligay niya sa kamay ko ang pera na dinukot niya sa kupasing pantalon. Bakit mo ba binibigay sa akin ang kinikita mo? Malumanay kong tanong sa kanya. Sinimulan ko nang sandukan siya ng mga pagkain. Ang alam ko kasi babaeng humahawak ng pera at hindi lalaki.
Napatingin ako sa kanya na bahagyang nakangisi kaya natawa ako. Mag-asawa lang naman ng ganun eh. Natatawang sabi ko sa kanya kaya natahimik siyang nakatitig sa akin. Naiilang naman akong napatingin sa kanya. Bagya itong umisi at saka malamig ang boses na nagsalita. Bright idea, baby. Ilang araw nang nagdaan ay napapansin ko ang pagiging malambing ni Shine. Hindi ko naman masaway dahil mas gusto ko nga ng ganun. Kahit kailan lang kami nagkakilala ay sigurado na ako sa nararamdaman ko. Napansin ko nitong mga nakaraang araw na masyado siyang puspos sa pagtatrabaho. Gabi na lang ang pahinga niya. Palagi din niya akong ipinapasyal sa bayan at minsan ay kumakain sa ihawan. Nagpapasalubong din siya ng bulaklak at pagkain na pinagsasaluhan namin pagsapit ng gabi. Kapag naman nasa sakahan ako, ay mayaw kaming asarin ng mga magsasaka. Wala naman siyang sinasabi tungkol doon pero natatakot pa din ako. Hindi ko naririnig ang salitang katulad ng nararamdaman ko mula sa kanya at nahihiya naman akong kumpirmahin dahil baka nagkakamali lang pala ako. Suot ang maluwag na puting bestida, hanggang kalahati ng binti ko ay naglalakad ako pa uwi. Galing ako sa bayan at bumili ng isda. Gusto ko maganda dahil malapit na din naman ang fiesta sa amin. May tumigil na kotse sa gilid ko at ang nakangiting mukha ni Ron ang nakita ko. Sumakay ka na, ihahatid kita. Nakangiting aya niya. Nahihiya naman akong tumanggi dahil nga sa nakahinto ng kotse. Sumakay na ako ng passenger seat. Buti na lang at 3 patong ng cellophane ang pinaglagyan ng isda. Pinaandar niya na ito at tahimik lang kami sa loob ng kotse. Napatingin ako kay Ron nang tumikim ito at saka itinabi ang kotse sa may kakahuyan papuntang bahay. Bumaba siya kaya bumaba na din ako. Saka siya nilapitan. May problema ba, Ron? Mahinang tanong ko. Bumuntong hininga ito at saka ngumiti. Esther, mahal kita. Napaamang ako dahil sa sinabi niya. Nakangiti siya habang pinagmamasa ng mukha ko. Nakatitig lang ako sa kanya at saka napatungo. Siguro kung noon pa lang ay umamin siya sa akin, baka kahit maliit lang ang pagtingin ko sa kanya ay baka masuklian ko yon. Mabait naman si Ron. Sobrang bait. Marami nagkakagusto sa kanya ng mga babae dahil isa siyang maginoo, marespeto at mapagmahal. Bukod pa doon ay mayaman din ito. Mga bata pa lamang tayo ay gusto na kita. Mahinang sabi niya kaya napaangat ang tingin ko sa kanya. Pero sa haba ng hinintay ko at sinakripisyo, napagtanto kong huli na pala ako. Nakita akong pagpatak ng luha sa kaliwang mata niya. Ron, nag-alala akong lumapit sa kanya tsaka hinarap siya sa akin. Napaiyak na din ako. Huwag ka mag-alala. Sinasabi ko lang to dahil ayokong dalhin ang bigat na nararamdaman ko. At ayoko din magsisi na hindi ko malang nasabi sa'yo kahit nahuli na ako. Pinahid niyang mga luha sa mga mata ko tsaka hinaplos ang buhok ko. Tahan na, ayoko pa man din umiiyak ka. Ang pangit mo. Nakangising sabi niya kaya naman natawa ako habang umiiyak tsaka hinampas siya. Malalim siyang napabuntong hininga tsaka ako pinagmasdan. Ang gusto ko lang naman ay maging masaya ka, Esther. Dahil yun ang pinangarap kong buhay para sa'yo. Hinaplos siya ng magaan ang buhok ko. Kapag sinaktan ka niya, palagi lang ako nandito. Kaibigan mo pa din ako. Mas napaiyak ako sa sinabi niya. Malambing niya ako niyakap tsaka hinaplos ang buhok ko. Palagi ka mag-iingat. Alam mo kung saan ako makukontak. Napahiwalay ako at tsaka siyang tiningnan. Saan ka pa pupunta, Ron? Nginitian niya ako ng tipid tsaka pinahid ang luha sa pisngi ko. Hindi ko naaabutan ng piyesta. Luluwas na ako ng syudad dahil kailangan kong tulungan ng kapatid ko doon. Inayos niyang buhok kong nagusot. Babalik naman ako eh. Kailangan lang talaga. Naayos ko na din lahat ng mga kakailanganin dito. Lumapit siya sa akin tsaka mariin akong hinalikan sa noo. Malungkot kong tinahak ang daan pa uwi. Hindi na din ako nagpahatid pa uwi kay Ron kaya hinatid na lang niya ako ng tingin bago umalis. Natanaw ko naman si Sean na malamig na nakatingin sa akin habang nakaupo sa labas at magkasalikop ang kamay. Akmang lalapit ako nang tumayo na siya tsaka pumasok sa loob ng bahay. Taka ko naman siyang sinundan ng tingin. Napakadako naman ang tingin ko sa isang bugkos ng rosa sa may lamesa.
Posible kaya nakita niya kami ni Ron? Na makapagluto ako ay agad hinanda iyon sa hapag tsaka siya tinawag. Ngunit hindi siya lumabas. Hindi daw siya gutom. Kinabukasan na hindi niya ako tinapunan ng tingin. Kung noon ay tahimik lang siya, ngayon ay mararamdaman mo na ang panlalamig niya. Habang kumakain ay seryoso ang mukha niya. Natatakot naman akong kausapin siya. Umalis siya ng walang paalam at nang pumunta ako ng sakahan para sa tanghalian, ay hindi niya ginalaw ang dala kong pagkain para sa kanya. Napapatingin na sa amin ng mga magsasaka dahil kinakausap ko siya, hindi niya ako sinasagot. Nasasaktan ako sa panlalamig niya sa akin pero nginingitian ko pa din siya. Magkasunod na araw niya yung ginagawa kaya palagi akong umuwing masama ang loob. Parang hangin niya lang ako kung tatuhin kaya palihim akong naiyak sa likod ng bahay tuwing gabi. Isang araw ay naabutan ko silang nag-uusap ng babaeng kinaiinisan ko habang nakayapo sa braso niya. "Why don't you try to leave this place and come with us to the city?" Masayang sabi ng babae. Wala namang reaksyon si Sean ay masakit sa aking mata na hindi man lang siya pumapalag. Napatungo naman ako at saka hindi napigil ang pagpatak ng luha ko. Pinunasan ko kaagad ang mga luha ko. Ibinaba ko ang dala kong tanghalian sa isang tabi. Tiningnan ko si Sean. Nakatingin ito sa malawak na palayan at mukhang malalim ang iniisip. Malungkot ko siyang tiningnan at saka mabigat ang paang naglakad balayo. Gabi na at mabagal ako naglalakad papasok sa kakahuyan. Nang matanawan ko si Sean, nagalit ang mababakas sa mukha nito at malalaki ang hakbang na naglakad papunta sa akin. Kinuha niyang kamay ko. "What is wrong with you?" Sinira ng galit niyang sigaw ang payapang katahimikan sa kakahuyan. Tinitigan ko ang galit niyang mukha at hindi ko na napigil ang paglandas sa mga luha sa mga mata ko. Agad kong inalis ang kamay niya sa akin. "Bakit akong tinatanong mo niyan? Hindi ba't ikaw ang may problema sa ating dalawa?" Sigaw ko din sa kanya. Lumabas ang sama ng loob ko na ilang araw ko rin kinimkim sa kanya. Hindi naman ito makapaniwalang tumingin sa akin. At matalim akong tiningnan. "After I saw that bastard kissing you, what do you expect me to do?" Galit na usal niya. Napapailing akong napatingin sa kanya. Bakit pa kasi hindi mo muna ako tinanong? Bigla-bigla kang nagagalit. Tapos hindi mo pa ako pinapansin kapag palapit na ako sa'yo para ako may nakakahawang sakit. Paano ako makakapagpapaliwanag sa'yo? Umiiyak na sabi ko. Marahas itong napahilamos sa mukha at saka lumapit sa puno at pinagsusuntok iyon. Agad naman akong lumapit sa kanya at saka pinigilan siya. "Ano ba, Sean? Ano bang nangyayari sa'yo?" Napapahagulhol na lang ako at nagpapadaostos. "Hindi na kita naiintindihan." Napaupo ako sa lupa at walang habas na umiyak. Ilang sandali pa ay naramdaman kong inaalalayan niya na ako patayo at saka ako pinaharap sa kanya. Namumulang mga mata niya at nagbabadya ng mga luha. "Kailangan ko pa bang sabihin na nagsiselos ako?" Matigas na sabi niya. "Napakamanhid mo naman, Esther. Kailangan ko pa bang sabihin na mahal kita? Ha?" Nakita ko ng pagbagsak ng pinipigilan niyang luha at marahas niya itong pinunasan. Mas lalo ako napaiyak dahil sa sinabi niya. Hinila niya ako at saka mahigpit na niyakap. "Ikaw na lang ang meron ako ngayon, Esther. Walang-wala ako kapag nawala ka. Wala nang matitira sa akin." Basag ang boses sa saad niya. "Sean." Niyakap po din siya na mahigpit. Kumala siya tinitigan ang buong mukha ko. Pinunasan niya ang mga luha ko. "Magmula na makilala kita, alam kong sa akin ka na," sabi niya sa maotoridad na boses. At saka niya hinawakan ang likod ng leeg ko at sinakop ang mga labi ko. Napabalikwas ako ng bangon nang magising akong mataas ng sikat ng araw. Agad kong tinali ang mahaba kong buhok at saka inayos ang sarili at lumabas. Agad akong lumapit kay siya nang makita ko ito. Masuyo niya naman akong hinalikan sa noo. Pinasadahan ko siya ng tingin dahil napansin kong nakaporma ito. "Saan ka nang galing?" Tanong ko. Tipid naman siyang ngumiti tsaka ako pinagmasdan. "Sa bayan, may dinaanan lang ako at inayos." Nagtataka ako dahil kagabi pa siya panay ang ngiti at parang ang saya-saya niya. "Mag-agahan ka na at mag-ayos.
Nilagay ko sa cabinet yung susuotin mo. Binili ko yon para sa'yo. Nakangiting saad niya. Bakit hindi mo ako ginising ng maaga? Nakangusong tanong ko. Hindi siya umime kaya napahigop na lang ako sa aking kape. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Nakasuot ako ng yellow flowy dress na may manggas hanggang ibaba ng siko at black na doll shoes. Nilugay ko naman ang aking buhok at saka naglagay ng pulbo at lip tint. Paglabas ko ng kwarto ay noon na si Sean at naghihintay na din pala sa akin. Ngumiti ako sa kanya nang pasadahan niya ako ng tingin. So damn beautiful. Nag-init ang mukha ko dahil sa sinabi niya at uri ng titig niya. Buhay na buhay ang buong bayan nang makarating kami sa sentro. Napakaraming tao suot ang naghagandahan nilang mga damit. Magkakasama ang bawat pamilya. May simpleng naglalakad lang, may nagtatawanan at naglalambingan. Natanaw ko na din ang mga kaibigan kong nakasuot din ng naghagandahan ding mga damit. Para silang mga prinsesa sa suot nila. Masayang sinalubong kami nila Sean. Ang gaganda niyo naman, sabi ng isa. Ano ba kayo? Lahat tayong maganda, no? Sagot ko naman habang nakangiti. Aba, oo naman. Mukha kasing may magandang mangyayari ngayong gabi. Makahulugan siyang tumingin sa likod ko. Magpicture muna tayo. Gamit ang mga cellphone ay nagpicture muna kami. Okay, doon naman kayo Esther at Sean sa may malaking puso. Agad akong hinapit sa bewang ni Sean tsaka kami pumunta sa may malaking puso na design para sa magkakasintahan. Ngumiti kami sa kanila na magsimula silang kunan kami ng litrato. Kumain kami sa mga stalls at namili ng mga regalo na may tawa dahil nga piyesta. Nakita din namin ang pamilya ni Mang Nestor pati na din ang iba pang pamilya ng mga magsasaka. Nang sumapit ang gabi, kumislap ang iba't ibang kulay ng mga ilaw na pinakabit sa mga poste. Mas nagliwanag pang paligid at hindi man lang yata nakulangan ng tao sa bayan. Kumain kami sa ihawan at may nakainan din kaming libre dahil pampaswerte daw nila kaya hindi naman namin pinalampas. It's time. Napatingin ako kay Sean sa biglang tumayo mula sa damuhan at inalalayan din akong tumayo. Nakita kong hindi mapuknat ang mga ngiti ng mga kaibigan ko habang nakahawak sila sa mga cellphone nilang nakatutok sa amin ni Sean. Hinila niya ako sa nagliliwanag na pulang puso. Nagtataka ko naman siyang pinagmasdan dahil mukhang kinakabahan siya. May nag-abot sa kanya ng microphone. Can I have your attention please? Napalingon sa kanya mga taong dumadaan, nakaupo at kumakain. At nang makitang may nakatayo sa pulang puso ay agad silang nagsilapitan, lalo na ang mga kadalagahan at mga binata. Wow, mukhang may mangyayari ah. Wala pa nga pero kinikilig na ako. Ako, ang romantic naman. This woman in front of me is an angel that was sent from above. Nahihiya akong tumingin sa paligid dahil nakapalibot na sa amin ang lahat. She saved me in the most darkest day of my life. I am nothing, but she proved that I am something. Inangat ko ang paningin at sinalubong ang tingin niya. Pinakita niya ang totoong kahulugan ng buhay. Meron akong amnesia pero hindi yon naging dahilan para hindi ko maramdaman ang pag-aalala, pag-aaruga at pagmamahal na ipinakita niya. Agad na nagtilian ang mga kadalagahan at mahang nakatingin naman ang iba. I started to love her without me even noticing it. Alam kong sobrang bilis pero gusto ko pa ding subukan. Nilabas niya ang kulay pulang kahon tsaka dahan-dahang lumuhod sa harap ko. Natutup ko ang bibig ko dahil sa ginawa niya. Nagingiti na naluluha siyang nakatingin sa mga mata ko. Mas lumakas ang tilian at sigawan ng mga tao sa paligid namin pero hindi ko na yun pinansin at naluluhang napatingin sa kanya. Ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Wala man akong naaalala. Pero gusto kong sabihin na sa maikling panahon nakasama kita. Mahal kita, Esther. Kumikislap ang nagbabadyang luha sa mga mata niya. Hayaan mong ipakita at iparamdam ko sa'yo. Kaya naman nandito ako nakaluhod sa harapan mo. Will you marry me? Binuksan niya ang red na kahon at bumungad sa akin ng isang silver na singsing. Nagkislapan ang paligid namin dahil sa mga kumuha ng litrato at mga impit na hiyawan. Napaiyak na ako ng tuluyan. Please, marry me.
Tinitigan niya ako sa mga mata. Sunod-sunod naman akong tumango. Napabugas siya ng hangin at mariing napapikit. Nakita akong pagbagsak ng luha niya at agad na tumayo, sabay niyakap ako ng mahigpit. Narinig ko ang palakpakan ng buong paligid. Kumala siya at mariin akong hinalikan sa noo. Oo, Sean. Papakasalan kita. Kinaumagahan, inayusan ako ng mga kaibigan ko dahil ngayon na rin mismo idadaos ang kasal namin ni Sean. Napagdesisyon na namin na sa West na lang muna magpapakasal. At kung sakaling makaalala na siya, ay pwede kaming makasal ulit. Hindi naman siya kumontra. Pinasuot nila ako ng simpleng white flowy wedding dress na may belt sa gitna ng tiyan. Inayos ang buhok at nilagyan ng makeup, eyeliner, mascara at lip tint. Pinagsuot din nila ako ng mataas na hikaw, kwenta sa trelo. Hapit sa katawan ng dress kaya lumabas ang hubog ng katawan ko at pinagsuot din nila ako ng mataas na heels. Napakaganda mo, Esther. Hiling kong maging masayang pagsasama ninyong dalawa. Naluluwang saad ng isa sa mga kaibigan ko. Nag-init naman ang sulok ng mga mata ko at niyakap sila. Huwag kayong umiyak dahil naiiyak din ako. Natatawang naiiyak na sabi ko. Saglit pa kami nagyakapan at kumuha ng mga litrato at saka nila ako inalalayan palabas. Napakaraming tao sa labas at loob ng karinderya. Maraming nakahandang pagkain at may mga nagdala din na siyang nakahanda sa lamesa ng karinderya. Maayos na disenyuhan ng mga kababaihan sa amin ng buong karinderya ng green at white motif. May mga nakasabit na puting tela sa taas habang pinuno naman ng puting kurtina ang bawat sulok nito. Napakaaliwalas at napakaganda ng disenyo. Simple lang pero sa akin ay walang kapantay ang mga ngiti at sayang nakikita ko sa mga mukha nila. Nakita ko din ang mga ibang magsasaka. Ang ganda naman ni Esther. Mabuti naman at ikakasal na siya. Abay, ang tagal ko tong inabangan. Bagay na bagay sila ni Sean. Pati ako naiiyak kagabi, parang anak ko na din yan si Esther. Naku, sobrang ganda ng nangyari kagabi. Kaya pati ako napasigaw din. Napangiti akong tumingin sa lahat ng tao sa paligid. Lahat sila ay matamis na nakangiti sa akin habang pinagmamasdan ako. Nanlalamig ang kamay ko dahil sa kaba. Mas lumakas ang tambol sa dibdib ko nang makarating kami sa munisipyo. Pumasok na kami sa loob. May nakita akong mahabang hagdan na dinisenyohan ng puting tela. May mga nagtatrabaho din na napatingin sa amin at masayang ngiting tiningnan ko sa malayo. Hinawakan ko ang suot kong wedding dress at saka nagsimulang humakbang patungo sa ikalawang palapag. Inalalayan naman ako ng isa sa mga kaibigan ko. Nang makatapat kami sa pintuan ng opisina ni Mayor, ay bahagyang tumango sa akin ng dalawang nakaman in black at saka binuksan ang pinto. Ang maaliwalas na paligid ang bumungad sa amin. May mga bulaklak na nakalagay sa mga vase na mas nakapagpaganda sa paligid. Si Mayor na nakangiting pinagbasdan ako habang may mga hawak na mga papeles. At ang pahuli kong tiningnan ay si Sean. Nakangiti ito sa akin, nakasuot ito ng puting suit at napaka-formal ng itsura. Napakagwapo niya sa oras nga na iyon. Agad siyang lumapit sa akin at saka ako ay nalalayan. Malambing niya akong tinitigan. Any moment from now, you're going to be my wife. Nakangiti nitong sabi kaya napangiti na lang din ako sa kanya. Iginiya niya ako palapit kay Mayor. Tumikim si Mayor tsaka kaming tiningnan dalawa. Dapat alam ninyo na sagrado ang kasal. Oras na magpakasal kayo ngayon ay magiging isa ng buhay ninyo. Panimula pa ni Mayor. Humarap sa akin si Sean kaya humarap na din ako sa kanya. Ngumiti siya sa akin kaya naluha akong tiningala siya. Sigurado ba kayong paninindigan niyo to? Wala bang tumututol? Nagtitigan lang kami nang walang magsalita ay malalim na bumuntong hininga si Mayor. Saksi ang mga taong nandito ngayon sa pag-iisang dibdib ninyo. Sabihin niyo ng panata ninyo sa isa't isa. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Sean saka ako masuyang tiningnan. Ngumiti siya na matamis sa akin. Napangiti na lang din ako. You are very kind. And I'm very grateful that you saved my life. I won't promise anything. Bukod sa aalagaan kita at mamahalin habang nabubuhay ako. Madamdaming sabi niya tsaka nangilid ang luha sa mga mata. Malambing ko naman siyang tinitigan sa buong mukha.
Ang lalaking ito ang mas nagpasaya sa buhay ko. Hindi ko akalaing makikilala ko siya sa ganoong paraan, pero masaya akong palagi siyang kasama. Biglaan man ang lahat. Hindi ako nagdadalawang isip na magpakasal sa'yo. Hindi ko alam ang totoong kahulugan ng pag-ibig. Pero mula nang makilala ko ito, you introduced to me the kind of feeling na I'm willing to spend my life with you. Tumungo ako na bumagsak ang mga luha sa mga mata ko. Dahil ang bawat isa ay bukal sa loob ang pagpapakasal, wala nang dahilan para hindi ito matuloy, kung kaya pirmahan niyo ng mga papeles na ito na nagpapatunay na mag-asawa na kayo magmula ngayong araw na to. Mahabang litanya ni Mayor. Pareho naming pinirmahan ang marriage contract kung nasaan ang mga pangalan namin. Kinuha naman iyon ni Mayor at tiningnan. Ngumiti ito ng matamis sa amin. Hangad ko ang panghabang buhay ninyong kasiyahan. Ipaparegister ko na ito. Pareho kami napangiti ni Sean tsaka napatingin sa isa't isa. Masuyo niya akong hinapit sa bewang at napatingala ako ng hawakan niya ang bato ko at tsaka ako malambing na hinalikan sa labi. Napahawak ako sa mga braso niya at napapikit ang mga mata. Dinampian niya pa ng magaang halik ang labi ko bago maghiwalay at malamlam ang mga matang tinitigan ako. Mabuhay ang bagong kasal! Sinabuyan kami ng mga bulaklak ng mga kababayan namin na nag-aabang sa labas ng munisipyo. Natatawa naman ako habang nakangiti namang pinagmasdan ni Sean ang buong mukha ko. Magkahawak ang kamay na nagpahatid kami sa karinderya. Nang makarating ay inabangan kami ng mga tao at masayang sinalubong kami. Nakakahanda ang lahat ng pagkain at may tumutugtog na din. Nakita ko mga regalong nakapatong sa isang table. Mga kapitbahay, mga kaibigan at kababayan, magsikain na kayo, sige na. Masayang anyaya ng may-ari ng karinderya na inarkila namin para sa salo-salo. Inakay naman ako ni Sean patungo sa kwarto namin na maayos na nakadisenyo. White ang theme ng buong kwarto. Pinaupo niya ako sa kama at saka umupo sa tabi ko. Tinanggal niya ang sapatos at coat niya. Naiwan ang puting long sleeve niya. Tinanggal ko naman ang doll shoes ko. Hinawakan ni siya ng kamay ko at saka masuyo itong hanalikan. I love you. Malumanay na sabi niya. Napangiti naman ako at malamlam ang mga matang tinitigan siya. Mahal din kita. Nakangiting saad ko. Malalim na buntong hiningang pinakawalan niya tsaka ako niyakap. You are my wife now. I will do everything to make you happy. Hapon na nang matapos ang kasiyahan. Hindi ko alam na nakatulog pala kami pareho ni Sean dahil siguro sa pagod at puyat. Let's go bath together? Nabigla ako sa sinabi niya habang natatawa naman siyang tinitigan ang reaksyon ko. Ha? Ganun ba talaga kapag mag-asawa na? Gulat kong tanong. Natawa siya tsaka pinitik ang noo ko kaya napakunot ang noo ko. Silly. I'm just kidding. Sabi nito at masuyo niya akong hinapit sa bewang tsaka niyakap. Mauna ka nang maligo. Bulong niya sa akin kaya tumango na lang ako. Naglinis ako ng katawan tsaka simpleng pantulog lang ang sinuot ko. Paglabas ko ay nakaupo siya sa upuan sa lamesa habang magkasaliko pang mga kamay. Nilapitan ko siya kaya napatingala siya sa akin. Sige na, maligo ka na din. Nakangiting sabi ko. Sandali niya akong tinitigan tsaka tipid na tumango. Tumayo siya tsaka pumasok sa paliguan dala ang tuwalyang binigay ko. Naghintay pa ako ng ilang sandali at narinig ko na ang paglabas niya kaya sinalubong ko siya ng ngiti. Pero agad na nawala yun nang makita ang nakatuwalya lang siya at walang damit. Nakita ko naman ang hubad niyang katawan noon pero hindi pa din ako sanay. Malapad ang katawan nito at may mga umbok sa tiyan. Hindi ko na ibinaba pang tingin. Nagimbal ako at agad na napatalikod. Ano pa naman yan, Sean? Bakit hindi ka nagdamit? Mahinang sabi ko. Naramdaman ko ang paglalakad niya palapit sa akin tsaka ako hinila papasok sa kwarto. Pinaupo niya ako sa kama tsaka siya kumuha ng mga isusuot niya. Pinagmamasdan ko lang siya habang nagbibihis. Pagkatapos noon ay lumapit siya sa akin at naupo din sa kama. Tinitigan ko lang siya at ganun din siya sa akin. Kinuha niyang kamay ko at saka iyon hinalikan habang nakatingin pa din sa akin. I feel so lucky. Do you know that? Mahinang tanong niya sa akin. Nginitian ko siya tsaka hinaplos ang basa niyang buhok. Ikaw palang magiging asawa ko.
Nakangiti pa ding sabi ko. Inayos niya ang unan sa tabi ko. Let's sleep. Mahinang sabi niya kaya nagtaka ako. Ha? Kumunot naman ang noon niya tsaka napahawak sa batok. You think we will sleep separately, right? Napaawang naman ako sa aking labi. Oo nga pala, mag-asawa na kami. Agad na nag-init ang buong mukha ko. I heard him chuckle. Umayos siya sa higaan tsaka ako marahang hinila pahiga sa kaliwang braso niya at tsaka niya ako niyakap sa kanang braso. Don't worry. I won't do anything tonight. Alam kong pagod ka. Marahang saad niya. Niyakap ko din siya tsaka nagsumiksik sa tabi niya. Ang sarap sa pakiramdam na nasa piling niya. Kinabukasan ay naalimpungatan ako na may maramdamang humahalik sa tenga ko. Nakayakap siya sa likod ko habang nakalapat ang likod ko sa matigas niyang katawan. Humarap ako sa kanya at agad niyang sinalikop ng halik ang mga labi ko. Tuluyan ang nagising ang diwa ko ng dahil doon. He is kissing me passionately. Napayakap ang mga braso ko sa kanya at sinusubukang tugunin ang mga halik niya. He groaned and let go of my lips. He stared at me with so much passion in his eyes. Magaan niyang pinatakan ng halik ang labi ko at saka nakangiting tinitigan ako. Good morning, wife. Maaliwala sa mukha. Namumulang napaiwas ako ng tingin. Tulog pa yata ako. Ano ba yung ginawa ko? I heard his chuckle. Is my wife still shy at me? What should I do about that? Tila nangaasar na sabi niya. Napatayo ako kaagad at pinalo siya ng mahina sa balikat. Umalingaw-ngaw naman ang tawa sa buong kwarto. Eto talaga napakapilyo mo. Hindi naman ako makatingin ng diretso sa kanya. Hinila niya pa ako pakandong sa kanya tsaka ako niyakap. Narinig ko pa ang bahagyang pagtawa niya. Don't be shy. Remember, I'm your husband already. Mahinang sabi niya tsaka nilagay ang ilang hibla ng buhok sa likod ng tenga ko. Napatungo ako. Pasensya na, ikaw kasi. Nahihiyang sabi ko. Sinubsob niya ang mukha sa leeg ko. I love you, wife. Malambing niya sabi. Napangiti naman akong hinaplos ang malambot niyang buhok. Mahal din kita. Sabay kaming nag-agahang dalawa at nag-usap. Ano palang plano mo? Patapos na din ang trabaho sa palayan. Tanong ko habang dinagdagan ng kanin ng plato niya. Magana naman itong kumain at tumingin sa akin. Pagtapos ng 1 linggo, sasama na ako mag-deliver ng mga sakong bigas sa mga rice mill factories sa iba't ibang bayan. Sabi niya tsaka ako nilagyan ng gulay sa plato. Nag-aalala ko siyang tiningnan. Hindi ba masyadong mahirap yon? Ngumiti siya sa akin at saka umiling. Lahat naman ng trabaho mahirap. Susubok ako para kumita na din ng malaki-laki. Uminom siya ng tubig at saka ako tinitigan. Napabuntong hininga na lang ako. Dadaling kita sa syudad. Pero this time mamamasyal na tayo na magkasama. Pinatong niya mga braso sa ibabaw ng mesa at saka iyan pinagsalikop. Napangiti ako sa sinabi niya. Basta mag-iingat ka at huwag papaguri ng sarili ha. Hinaplos niya ang buhok ko at saka tumango. Magsisikap ako mabuti para mabigyan ka ng magandang buhay. Inilingan ko siya. Kontento na ako sa ganitong buhay, Sean. Basta kompleto at magkasama tayo. Malumanay ko namang sabi. Tinitigan niya ako at ngumiti. Hapon na tinutupi ko ang damit namin at inaayos nang pumasok siya sa loob ng kwarto at hinalikan ako sa noo. Maganda ka na at pupunta tayo sa bayan. Napatingala ako sa kanya at saka nilagay ang mga damit namin sa cabinet. Ano namang gagawin natin doon? Malumanay kong tanong sa kanya at saka siya nilingon. Lumapit siya at saka niyakap ako sa likod. Let's have a date. Mahinang bulong niya sa akin. Humarap ako sa kanya at saka ngumiti at tumango. Simpleng dilaw na saya at puting plain t-shirt lang ang suot ko. Tinali ko din ang mahabang buhok ko ng dilaw at manipis na panyo. Lumabas ako sa kwarto at saka lumapit sa kanya. Simpleng white t-shirt lang din ang suot niya. Nang makalapit ako ay pinasadahan niya ako ng tingin at saka ngumiti sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko at saka pinagsaliko pa mga kamay namin. Magkahawak kamay kaming naglakad palabas ng kakahuyan. Tahimik na nagmamasid sa paligid. Kahel ng sinag ng araw kaya hindi na masakit sa balat.
Ang simoy ng hangin at ang huni ng mga ibon, pati na din ang mga nagsasayawang puno at mga nahuhulog na dahon. Sobrang saya ko, Sean. Tinangala ko siya at napatingin din siya sa akin tsaka ako nginitian. Sobrang saya ko din. Nakangiting saad niya. Nilingkis ko ang mga braso ko sa braso niya. Masaya ka ba na ako naging asawa mo? Malumanay na sabi ko. Nilapit niya ang mukha niya sa akin at saka ako tinitigan sa mga mata. You're the reason of my happiness, wife. Niyakap ko siya habang hinahalik-halika ng buhok ko. Umorder siya ng street food at nilapag yan sa harapan ko. Kumain ka ng kumain. Malambing na sabi niya tsaka hinaplos ang buhok ko. Ngumiti ako sa kanya tsaka tumango. Tumusok siya ng fishball at tsaka ako sinubuan. Ginawa niya iyon ng sunod-sunod kaya tumusok din ako para masubuan siya. Ay nako, napakaganda niyo namang tingnan. Hindi ba't kayo ang kinasal kahapon? Napalingon kami sa tendera na nakangiting nakatingin sa amin. Opo, magalang na sabi ko. Pinagsalikop niya siya ng kamay namin. Pinagpatuloy namin ang pagkain. Nang akmang magbabayad na si Sean ay nilingan siya ng tendera. Libre na para sa inyong dalawang mag-asawa. Wala kami regalo pero sana'y magsama kayo ng maligaya. Nakangiting sabi niya. Napangiti ako at nagpasalamat sa tendera. Inalalayan akong tumayo at saka naman niya ako hinila sa ihawan. Kumakapal naman ang usok dahil sa kaliwat kanang nag-iihaw. Buong kain yata namin ay sinusubuan niya ako kaya naman sinusubuan ko din siya. Nabusog ka ba? Malambing na tanong niya sa akin tsaka pinunasan ng labi ko ng panyo niya. Oo, ikaw ba? Hindi ka masyadong kumain eh. Malumanay na sabi ko. Busog ako, huwag ka mag-alala. Mahinang sabi niya. Nagtingin-tingin kami sa buong lugar kagaya ng mga nakaraang araw ay marami pa ding tao. Napatakbo ako sa gitna ng playground ng humangin ng malakas at saka naglaglaga ng mga tuyong dahon. Tiningnan ko si Sean na nakangiting pinagmamasan ako. Nagulat ako nang maibigay siya sa aking pulang rosas. For my beautiful wife. Malambing na sabi niya. Saan mo nakuha to? Nakangiting inamoy ko ang rosas. Hinalikan niya ako sa noo at saka niyakap. Sa puso mo. Napatingin ako sa kanya at saka natawa. Ang corny mo, mahal. Nakangiting sabi ko. Nakita ko natigilan siya sa sinabi ko at mariing napapikit. Damn it. I'm about to lose it. Hinapit niya ako at saka niyakap ng mahigpit. Natigilan kami nang biglang magpataka ng mga butil ng ulan. Hala, ano nangyari? Maaraw pa kanina. Hinila ako kaagad ni Sean pabalik sa stall. Nabasa ka, baka magkasakit ka. Agad na pinunasan ni Sean ng mukha at leeg ko. Ayos lang ako, walang problema sa akin. Nakangiting sabi ko at saka tumingkayad at ginulo ang buhok ko. Maligo tayo sa ulan. Nakangiting aya ko kay Sean. Kumunot ang noo niya at saka ako pinitik sa noo. No? Simpleng sagot niya. Ang tagal na din mula nang huling umulan dito. Agad akong lumabas ng stall at mabilis akong nabasa dahil sa malakas na buhos ng ulan. Esther, napakatigas talaga ng ulo mo. Narinig ko ng matigas at mariing pagtawag ni Sean ng pangalan ko. Pero hindi ko siya pinansin at saka tumingala sa langit. Agad akong dinaluhan ni Sean kaya tumakbo na ako palayo habang tumatawa. Habulin mo ako! Sinundan niya kaagad ako. Esther, baka magkasakit ka! Narinig ko pang pagsigaw ni Sean pero nagpatuloy lang ako sa pagtakbo. Ilang minuto lang ay nakarating na kami sa kakahuyan. Malakas ang kulog at kidlat. Nanginginig na din ang buong katawan ko. Hinawakan agad ni Sean ang kamay ko para hindi na ako makatakbo. Sutil ka talaga! Narinig kong sabi niya tsaka siya umupo sa harapan ko. Pumasan ka sa likod ko. Dahil na din sa pagod ay pumasan ako sa likod niya at dahil malaki siyang lalaki ay parang una niya lang ako kung bahatin. Na makarating sa bahay ay binaba niya ako at dumiretso naman ako sa kusina para makapagpakulo agad ng tubig. Come here, wife. Naglakad ako papuntang banyo. Nandoon na siya at nagsisimula na magubad ng damit. Mauna ka na. Mabilis ang kumulo yung tubig. Hindi niya ako pinakinggan at hinila pa nga ako papasok ng banyo. Sabay binuhusan ng tubig. Ha, ang lamig! Nanginig ang buong katawan ko sa lamig.
Para hindi matuyo ang tubig ulan sa katawan mo, sabi niya sa akin. Nakahubad na siya at nakikita ko na ang makisig nitong katawan. Nung masilip ko na kumukulo ng mainit na tubig ay agad ko yung kinuha at naglagay na ng tubig sa palanggana at saka iyon binuhos doon. Katamtamang init lang ang pinanligo namin. Nang matapos maligo ay nauna akong lumabas ng banyo para makapagbihis. Sa sala ay hinubad ko ang damit ko para hindi mabasa ang sahig kahit pabasa na din yon. Nagulat ako na may brasong pumulupot sa maliit kong bewang. Wife? Tinawag niya ako sa husky niyang boses. Naghatid yon ng kakaibang kilabot sa katawan ko. Sinimulan niya ng halika ng balikat ko papuntang tenga. Sean? Napaungol ako sa pangalan niya nang mapagpatuloy siya sa paghalik sa mga sensitibo kong balat. Hinarap niya ako sa kanya at saka masinapit ang bewang ko palapit sa kanya. Naglakad siya papasok ng kwarto na hindi binibitawan ng mga labi ko at saka yun sinara. Naramdaman kong hinuhubad niya ang mga saplat naming dalawa. Tsaka niya ako hiniga sa kama at dumagan sa akin. Sandal niyang binitawan ng mga labi ko, kaya parang lasing kong minulat ang mga mata at mariin niyang tinitigan ang mukha ko. I love you so much, Esther. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!